Josefina, ano ba yan? Lintik kang babae ka talaga. Galit na wika ni Tita Berta. Mataas ang boses ni Tita Berta habang nagmamadaling lumapit kay Josefina. Pawis na pawis habang pilit binubuhat ang mabigat na timba ng tubig. Hindi sinasadyang natapilok si Josefina, dahilan para mabitawan ang dalawang timba. Tumila po ng tubig sa sahig, basa ang tiles at kumalat ang putik mula sa labas. Anong kalokohan yan? Bakit ka ba kasi nagtatanga-tangahang babae ka? Sigaw muli ng kanyang tiyahin bago marahas na hinila ang buhok ni Josefina. Napangiwi siya sa sakit, pero hindi siya lumaban. Napaka-inutil mo talaga. Ni magbitbit ng timba, hindi mo magawa ng maayos. Tingnan mo tong kalat mo, ha? Tingnan mo. Palibhasa sanay ka sa buhay pulubi, kaya ayan. Kahit man lang gawin mo ng maayos ang trabaho mo, hindi mo magawa dahil sanay ka sa madumi. Hindi ka ba nag-iisip, ha? Pilit pinayuko ni Tita Beta si Josefina habang hawak pa rin ang kanyang buhok. Iminudmod ng kanyang Tita Berta ang kanyang magkabilang pisngi sa sahig kung saan niya naibuhos ang tubig mula sa timba. Nagkaputik ang sahig kaya ganun lang din ang dumi sa mukha ni Josefina nang iminudmod ng kanyang tiyahin ang kanyang magkabilang pisngi. Pasensya na po, tita. Mahinang sabi ni Josefina. Nanginginig sa takot habang pilit niya sinasalo ang sakit sa anit niya at maging sa kanyang pisngi rin. Pasensya? Anong gagawin ko sa pasensya mo, ha? May magagawa ba yung paghingi mo ng tawad sa kalat na idinulot mo dito sa bahay? Nako, ikaw talaga. Halika nga ritong babae ka. Hinila pa ulit ni Tita Berta ang buhok niya bago ito tuluyang binitawan. Linisin mo to, dali. Kung hindi, wala kang hapunan. Sa gilid ng pintuan naroon si Clarice at ang isa pang pinsan na si Marga. Nagtatawanan habang pinapanood ang eksena. Naku, Mommy, baka naman mabasa yung carpet natin. Sayang naman. Galing pa naman yan sa Europe. Ang mahal kaya niyan. Sarcastic ang sabi ni Clarice sa kanyang Mami Berta. Hindi na tumingin si Josefina. Agad niyang kinuha ang basahan at sinimulan ang pagpupuna sa sahig kahit nanginginig pa ang kanyang mga kamay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Basang-basa ang kanyang suot at naman niya ang malamig na tubig na sumisingit sa kanyang tsinelas. Pero wala siyang magawa kundi ang magmadali sa paglinis. Gutom na rin siya ng panahong yon. Payat at animoy walang lakas kung iyong titingnan si Josefina. Palibhasa ay kulang sa tulog at sagad ang trabaho kaya talagang bagsak ang kanyang katawan. Sa bawat punas, ramdam niya ang kirot. Hindi lamang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang puso. Hindi pa siya nakakabangon sa pagpunas nang marinig niya ulit ang sigaw ni Tita Berta mula sa sala. Josefina, ano ba ang tagal mo? Walisin mo yung bakuran. Pagkatapos mo dyan, ang daming dahon. Anong tingin mo sa sarili mo, prinsesa? Tahimik na tumayo si Josefina. Bitbit ang basahan at timba. Hindi na siya nagsalita. Nagpatuloy siya sa trabaho. Hindi halintana ang lamig ng hangin o ang lagkit ng pawis sa kanyang balat at ang sobrang gutom. Maya-maya, matapos niyang tapusin ang lahat ng iniutos sa kanya, dumiretso siya sa maliit na kwarto sa likod ng bahay. Ito na ang kanyang takbuhan sa tuwing natatapos ang araw. Pero kahit dito, wala siyang katahimikan. Ang kwarto ay masikip, puno ng mga kahon at gamit na iniwanan ng pamilya. Amoy amag at sa tuwing umiikot ang tingin niya, halos wala siyang makita kundi ang mga butas sa dingding at kisame. Wala siyang kama. Isang manipis na bedsheet lamang ay nilalagay niya sa malamig na semento upang higaan. Sa mga sulok, gumagapang ang mga ipis, minsan ay lumilipad pa. Pero hindi na siya nag-aabalang patayin pa ang mga ito. Mas sanay na siya sa kanila kaysa sa mga tao sa bahay na tinitira niya. Humiga siya sa sahig at pinagmasdan ng kisame.
Sa bawat patak ng ulan mula sa butas ng bubong, kasabay nito ang mga luhang hindi niya kayang pigilan. Hanggang kailan ako ganito? Tanong niya sa sarili habang niyayakap ang sariling katawan para labanan ang lamig. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang tahimik niyang panalangin ay, isang araw, makakawala rin ako. Isang araw mararanasan ko rin kung paano maging masaya. Ang kwartong ito, bagamat maliit at masikip, ay naging witness sa kanyang mga pagsusumamo at ang pagod sa klase ng kanyang buhay na kinatatayuan. Hindi niya maiwasang makapag-isip ng hindi maganda, ngunit patuloy niyang iniaahon ng sarili at ini-encourage pa rin sa gitna ng hirap at tila walang katapusang puot. Habang nilalaman ng dilim ng gabi ang kanyang maliit na mundo, isang bagay lamang ang alam niya. Hindi siya susuko. Sa kabila ng lahat ng pang-aapit hirap, nananatili ang munting pag-asa sa puso niya na balang araw, magbabago ng kanyang buhay. Kakaiba ang tapang ni Josefina sa pagharap sa lahat ng hamon sa kanyang murang edad. Kahit pa lumaki siyang komportable kasama ang kanyang ina, ay hindi siya lumaking spoiled at walang modo. Bagkos, siya'y lumaking may kakaibang tapang, kahit pamatoon siya sa hindi komportabling buhay. Anak ng isang negosyante si Josefina, namulat siya na mommy niya lang ang nag-aalaga sa kanya dahil nga rin pasabi ng kanyang mommy divine kung saan naroon ang kanyang daddy. Isang malaking lihim ang kinaroroonan ng kanyang daddy. Nagkulang man sa pagmamahal ng ama, ay hindi napuno ng pait si Josefina dahil sinigurado ng kanyang mommy divine na kahit hindi kompleto ang kanilang pamilya, ay hindi gaano iyon mararamdaman ni Josefina. Dahil nandoon din naman sa kanilang bahay ang bunsong kapatid na lalaki ng kanyang mommy na si Marco. Naging masaya ang childhood ni Josefina. Pinananatiling masaya ng kanyang mommy divine ang kanyang kabataan. Bagamat wala ang kanyang daddy sa kanyang paglaki, ay hindi naman siya nawala ng respeto sa kanyang daddy, bagkos ay naging excited pa nga si Josefina sa araw na makikita niya ang kanyang daddy. Saan nga ba kasi ang daddy ni Josefina? Lumaki si Josefina na hindi kailanman nakita ang kanyang ama. Tulad ng ordinaryong bata, madalas na nagtatanong si Josefina kung saan nga ba ang kanyang ama. Hindi naman kasi maiwasan ng kanyang mommy divine na mapansin ng paslit ang kanyang mga kaklase. Siyempre, ang iba sa kanila ay nahatid ng kanilang mga daddy sa kanilang classroom. Kaya gano'n na lamang din ang kanyang pagnanais na maihatid rin siya ng kanyang daddy sa kanyang eskwelahan. Sa tuwing magtatanong siya sa kanyang ina kung nasaan ang kanyang daddy, ang sagot nito ay laging may halong lungkot at pagtatago. Anak, hindi ko actually alam kung paano ko i-explain sa'yo kung nasaan ang daddy mo, pero isa lang ang alam ko. At sure ako, mahal ka ng daddy mo. Pero may mga bagay na hindi natin kontrolado. Tsaka hindi mo maintindihan sa ngayon, anak, pero darating ang panahon na maiintindihan mo rin ang mga bagay na pinagdadaanan natin sa bawat araw. Wika ng kanyang ina habang hinahaplos ang kanyang buhok. Hindi niya ito lubos maunawaan noon. Pero sapat na ang pag-aalaga at pagmamahal ng kanyang ina upang punan ang kakulangan ng isang ama sa kanyang buhay. Kahit pa man sa absence ng kanyang daddy, ay napakagaling ng mommy divine na hindi kailanman nagalit si Josefina sa kanyang daddy, bagkos ay palagi pa siyang excited at nag-look forward sa panahon kung kailan sila makikita ng kanyang daddy. Ang hindi alam ni Josefina, kahit kailan ay hindi siya iniwan ng kanyang ama. Palihim ito nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Galing sa isang mayamang pamilya ang kanyang ama, ngunit ang pagmamahala nila ng kanyang ina ay itinuring na isang kasalanan ng kanilang angkan. Mga incheck ang angkan ni daddy ni Josefina. Hindi kailanman naging welcome ang mami ni Josefina sa pamilya ng kanyang daddy. Dahilan kung bakit lihim lang sa pamilya ng kanyang daddy ang kanilang munting pamilya. Nang malaman ng pamilya ng kanyang amang tungkol sa relasyon nila ni Mommy Divine, nagbanta ang mga ito na ipapatay silang mag-anak. Kung magpipilit ang kanyang ama na manatili sa piling nila. Dahil dito, pinili ng kanyang ama na manatiling malayo. Bagamat hindi niya maipakita ang pagmamahal sa anak, tiniyak niyang maayos ang kanilang kalagayan. Lahat ng pangangailangan ni Josefina at ng kanyang Mommy Divine ay nasagot
at hindi sila kailanman nagkulang mula sa kanilang bahay, pagkain, hanggang sa edukasyon ni Josefina. Ngunit kahit na hindi sila pinabayaan, naramdaman pa rin ni Josefina ang kakulangan ng presensya ng isang ama. Bagaman nananatili ang puwang sa puso ni Josefina, ay hindi niya ito ginawang hadlang para magkaroon siya ng pag-aalinlangan sa pagmamahal ng kanyang daddy sa kanya. Isang araw, isang trahedyang yumanig sa buhay ni Josefina. Pauwi ang kanyang ina mula sa palengke nang masagasaan ito ng isang sasakyan. Ang balita ay kumalat sa kanilang maliit na baryo. Isang aksidente daw ito. Ngunit, ang hindi alam ni Josefina ay mas madilim na kwento sa likod nito. Ang pamilya ng kanyang ama ang nagplano ng pagkamatay ng kanyang ina upang tuluyan ang maputol ang ugnayan nito sa kanilang angkan. Walang kamalay-malay si Josefina sa masalimuot na plano ng pamilya ng kanyang ama. Sa murang isipan niya, sapat ng isipin na hindi niya na muling makikita ang kanyang ina. Tumulong mga luha habang iniisip kung paano siyang mabubuhay nang wala ito. Tila dumilim ang mga ulap nang marinig na ni Josefina ang balita. Galit at puot ang kanyang nararamdaman. Hindi niya maiwasang magkaroon ng matinding pagsisisi. At wala siyang ibang naisip kundi sisihin ang kanyang daddy na hindi niya pa kailanman nakita. Sa labas ng kanilang munting bahay ay naglabas siya ng kanyang sama ng loob. Napaluhod si Josefina sa lupa habang naghihinagpis. Bakit ba ganito, Panginoon? Bakit mo kinuha ng sobrang aga ng mommy ko? Tapos wala pang daddy ko. Ang unfair naman ng mundong to, Panginoon. Bakit mo ba ako hinahayaang maging ganito? Bakit mo ako sinasaktan? Bilang bata, wala nang nagawa pa si Josefina kundi maglabas ng sama ng loob sa Panginoon at questionin ang kanyang daddy sa hangin. Kung sana, alam niya lang kung saan ang kanyang daddy. Kung sana hindi sila iniwan ng kanyang daddy, di sana hindi ito nangyari sa kanyang mommy divine. Ang daming kung sana at damang-damang puot sa damdamin ng musmos na si Josefina. Habang nakaburol pa ang mommy ni Josefina, ay hindi na halos makausap pa si Josefina. Nakatulala lamang siya sa hangin palagi. Nag-aantay na maaaring sagot sa kanyang mga pagsusumamo. Matapos ang pagkamatay ng kanyang ina, pumasok sa eksena ang mga tiyahin ni Josefina. Nagkaroon ng alitan kung sino ang kukuha ng custody niya. Dalawa lamang ang kapatid ni Josefina, isang babae at isang lalaki. Iyong lalaki ay ang kasabay ni Mommy Divine sa pagpapalaki kay Josefina at siya na rin ang kinilalang tatay ng batang si Josefina. Maayos ang naging relasyon ni Josefina at ng kanyang tito Marco at siyang ina-expect ni Josefina na mag-aalaga sa kanya simula nang nawala na ang kanyang Mommy Divine. Mabait at maalaga si Marco sa kanyang pamangkin. Parang tatay nga talaga siya ni Josefina kung ituring niya ito. Iyong mga panahon nagluluksa si Josefina ay tanging si Tito Marco niya lamang ay nakakausap sa kanya dahil sa iba nilang kamag-anak ay mananatiling walang imik si Josefina. Kahit anong pilit pa man ng ibang kamag-anak nila ay hindi nila halos makausap si Josefina. Sa proseso ng pag-aayos ng DSWD, nagtagumpay ang kanyang tita Berta. Hindi kasi siya pwede i-shelter ni Marco dahil wala pa namang financial capability si Marco para arugain ang kanyang pamangkin. Ayaw ni Josefina kay Tita Berta niya dahil madalas noong bata pa siya ay nakakaalitan na ng kanyang Mommy Divine ang kanyang ate na si Berta. Madalas ay nagtatalo sila ng kanyang Mommy Divine dahil sa pera kaya nakaukit na rin sa kanyang isipan na hindi mabuting tao ang kanyang Tita Berta. Ramdam ni Josefina na may ibang balak ang kanyang Tita Berta kaya niya pinursige na siya na nga lang ang mag-aalaga kay Josefina. Ngunit kahit anong gawin ni Josefina ay wala na siyang ibang mapupuntahan kundi tanggapin ang desisyon ng DSWD na kay Tita Berta siya papunta at sa kanya na nga ang award ng DSWD ang custody. Sa simula, inakala ni Josefina na magiging okay lang ang lahat dahil sina Tita Berta naman niyang lumipat sa kanilang bahay. Bago pa man lumipat ang kanyang Tita Berta sa kanilang bahay, ay may naaamoy ng hindi maganda si Marco. Kilalang kilala niya na kasi ang kanyang Tita Berta. Mukha siyang pera at walang malasakit kay Josefina. Nagawa niya lamang nagatasan ang mommy ni Josefina noong buhay pa ito.
Alam niya din kasing hindi nagkukulang ng pera ang kanyang mommy divine kaya takbuhan niya ito noon. Lalo na kung may mga luho ang kanyang anak na hindi niya maibigay. Ate Berta, ayusin mo pag-aalaga kay Josefina, ha? Sabi ni Marco. Ano bang akala mo sa akin? Batang hindi marunong na mag-alaga ng mga bata? 2 ng anak ko, Marco, at napalaki ko ng maayos. Aba, hindi hamak naman na mas maayos ako magpalaki ng bata kaysa sa'yo. Hindi ko naman sinabing hindi ka maayos mag-alaga, ate. Ang akin lang naman ay ayusin mo ang relasyon mo kay Josefina kasi nasaktan pa yung batang yan sa pagkawala ng kanyang mommy. Hindi madali para sa kanyang sitwasyon ng mga nangyari kaya kung sakaling mag-tantrums man siya ay please intindihin mo na lang siya, ate. Ang liit naman ng tingin mo sa akin, Marco. Palibhasa kasi takot kang mawala ng pera kaya ganyan lang siguro ang takot mo na akong manalo sa custody kay Josefina. Hindi totoo yan, ate. Nananatili ako sa tabi ni Ate Divine noon kahit walang-wala siya. Inintindi ko ang sitwasyon niya kahit halos walang-wala na siya. Nako, akala mo naman kung sino kang hero. Agad nang umalis si Marco nung araw na yon dahil ayaw niya na ng gulo. Ugali din talaga ni Marco na hindi na pumapatol sa sagutan at away dahil ayaw niya ng magulo. Siya nga lagi ang mediator ng kanyang mga ate kapag nag-aaway silang dalawa. Alam na ni Marco ang pag-uugali ng kanyang ate Berta kaya hindi niya rin magawang pagkatiwalaan ito ng welfare ni Josefina. Naging maayos ang trato ng tita Berta kay Josefina dahil buong akala niya ay siya rin ang hahawak ng mamanahin ni Josefina mula sa kanyang mommy divine. Buong akala kasi ni tita Berta ay may mamanahing malaking pera si Josefina mula sa kanyang mommy divine. Paano? Nung buhay pa si Divine ay halos hindi siya mawalan ng pera at lahat ng magagandang pwedeng ibigay kay Josefina ay naibibigay ng kanyang mommy divine. Kaya ang buong akala ni Berta ay merong milyong-milyong mamanahin si Josefina. Muling pinatawag ng DSWD si Tita Berta para balitaan siya na wala ngang perang iniwan ng mama ni Josefina sa kanya. Tanging ang bahay lamang ng kanyang tinitirhan ang naiwan ng kanyang mommy sa kanya. Kaya ganun na lamang ang pagkadismaya ni Berta nang marinig ang balitang iyon mula sa DSWD. Nang malaman ni Tita Berta na walang mamanahing malaking pera si Josefina mula sa kanyang ina, nag-init ang kanyang mga tenga dahil sa kanyang narinig. Agad niyang tinawagan ng isa sa kanyang mga kaanak. Hello, anak? Lintik na mo Josefina yan. Tsaka ang tita Divine niyo. Wala pala ni pisong duling ang batang yan eh. Sabi pa ni Berta. Nako, paano yan, mommy? Nag-promise na ako sa mga kaibigan ko na sa De La Salle din ako mag-aaral. Paano yan na mag-i-enrollment na next week, me? Sagot ng anak ni Berta na si Clarice. Oo nga, anak eh. Hindi ba pwedeng sa pampublikong kolehiyo na lang kayo mag-enroll? Nako, mommy naman. May plano na kami ng mga kabarkada ko. Mapapahiya ako sa kanila, mommy. Pagtatawa na nila ako pag nalaman nila na isang pipitsuging eskwelahan lamang ako mag-aaral. Gawan mo naman ang paraan, ma. Huwag kang mag-alala, anak. Gagawa ng paraan si mommy, ha? Huwag kang mag-alala. May naiwan naman bahay na para kay Josefina eh. Itatry kong ibenta yon. Hindi naman kaya isasangla ko muna. Ang sama pala talaga ng ugali ni Tita Berta. Walang kaalam-alamang inosenteng si Josefina sa harap-harapang panluloko ng kanyang Tita Berta sa kanya. Unti-unti nagbago ang pakikitungo nito kay Josefina. Itinuring siyang isang alipin sa kanilang bahay. Araw-araw gumigising si Josefina ng madaling araw upang maglaba, maglinis at magluto para sa buong pamilya ni Tita Berta. Kapag may nagawa siyang mali, sinasaktan siya nito o kaya'y pinapahiya sa harap ng iba. Walang kwenta kang bata ka, sigaw ni Tita Berta habang binupulot ni Josefina ang mga nabasag na pinggan. Hindi ka nga nagdala ng pera, pabigat ka pa sa bahay namin. Dapat sa'yo kumayod na habang bata pa kasi lahat ng pinapakain ko sa'yo dito, pera ko. Sampid ka lang sa buhay namin. Sa kabila ng hirap, tiniis ni Josefina ang lahat. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas. Ngunit bawat araw ay nilalabanan niya ang kanyang lungkot at panghihinayang. Marahas man at talagang nakakainis si Berta, ngunit naiwan si Josefina sa isang sitwasyon na walang magagawa ang kanyang pag-iyak. Kaya tinibayan niya na lamang ang kanyang loob
At araw-araw na ini-encourage ang sarili kahit halos ubos na ang kanyang lakas emotionally. Hindi halos natin kayang ma-imagine ang hirap na dinadanas ni Josefina. Iyon pa nga lang mawalan ka ng magulang na siyang mag-aaruga sa'yo ay sobrang hirap na. Paano pa kaya itong pinagdadaanan niya na inaalipusta pa siya ng mismong tapong dapat magmalasakit sa kanya? Pero kahit sa hirap na pinagdadaanan ng batang si Josefina, ay hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa sa buhay. Alam niyang lahat ng kasamaan na ginawa sa kanya ay may hangganan at matatapos rin. Hindi man agad-agad pero alam niya sa kanyang sarili na hindi siya habang buhay na magiging kawawa at alila. Panginoon, alam kong hindi rin magtatagal ang panahong to. Ako ay talagang makakalaya rin sa ganito kapag ito sitwasyon ng aking buhay. Matatapos rin ito. At alam kong nakikita mo ang lahat ng nang-aapi sa akin at magbabayad sila sa iyo. Magbabayad sila. Buti na lamang at tinuruan ni Josefina ng kanyang Mommy Divine na manalig ng mahigpit sa Panginoon. Ang turo ng kanyang Mommy Divine ang naging lakas niya sa gitna ng pagsubok sa buhay. Ang tabing ilog. Sa gitna ng lahat ng pagsubok na ito sa buhay ni Josefina, natagpuan niya ang kanyang munting kanlungan, ang lumang bangko malapit sa ilog. Tuwing natatapos ang kanyang mga gawain, palihim siyang pupunta noon. Doon, sinusulat niya sa kahoy ng bangko ang lahat ng kanyang saloobin. Minsan ay tula, minsan naman ay mga simpleng salaysay ng kanyang araw. Pagod na ako, pero hindi ako susuko. Isinusulat niya gamit ang isang pentel pen. Sa lilim ng malaking puno sa tabi ng ilog naroon ang lumang bangkong kahoy na naging tagpuan ng damdamin ni Josefina. Hindi lang ito basta upuan. Ito ang tahimik niyang saksi sa bawat hinaing na isinusulat niya gamit ang lapis sa mismong kahoy nito. Hindi ko na alam kung kaya ko pa. Bulong niya habang inuukit ang mga salitang puno ng bigat. Doon niya binubuhos ang lahat ng sakit, galit at pagod na nararamdaman mula sa mapait na trato ng kanyang tita Berta at mga pinsan. Isang araw, laking gulat niya na mapansin niya na may mga salita nakasulat sa kabilang bahagi ng bangko. Hindi sa kanya galing ang mga yon. Hindi ka nag-iisa. Napukunot noo siya. Sinong nagsulat nito? Noong una, iniwasan niya itong pansinin. Ngunit habang tumatagal lalong lumalalim ang kanyang kuryosidad, kaya't sa sumunod niyang pag-upo, sumulat siya ng sagot sa tabi ng mga salitang yon. Hindi alam ni Josefina kung sino ang nagsulat ng sagot. Ngunit tuwing nababasa niya ito, tila gumagaan ang kanyang pakiramdam. Ang bangkong iyon ang naging recharge station niya. Sa tuwing babalik siya roon, pakiramdam niya ay kaya niyang harapin ang mga pagsubok na dala ng kanyang tita Berta. Nagpatuloy ang mga reply at munting advices sa kanya sa bawat sulat niya sa bangko malapit sa ilog. Natuwa si Josefina sa bawat pagbalik niya sa ilog dahil for the first time in her life ay parang nakahanap siya ng kakampi sa masalimuot niyang buhay. Kahit pala ganong kahirap ang kanyang buhay ay meron pa ring magbibigay ng saya sa kanya. Napapaisip din si Josefina kung sino nga iyong nagsusulat sa bawat lagda niya doon sa bangkong iyon. Sino kaya tong taong tong nagsusulat rin dito sa bangko? Sana makilala kita. Sana magkaroon din ako ng kaibigan na masusumbungan ko ng lahat ng bigat na dinadala ko. Kaya sa muling pagbalik niya doon sa ilog ay naglakas loob na siyang magtanong kung sino nga ba siya. Sino ka? At bakit mo to ginagawa? Muling sulat ni Josefina sa bangko. Sa sumunod na araw, may sagot na nakaukit doon sa bangko. Ako si Manoy, kaibigan mo. Doon nagsimula ang kakaibang pag-uusap nila sa bangko. Palitan ng salita na puno ng misteryo at kalaunan, kilig. Habang nauukit ang bawat salita, tila nababawasan ng bigat ang damdamin ni Josefina. Napansin niyang ang bawat sagot ni Manoy ay laging may halong saya at pag-asa. Huwag kang sumuko. Mas malaki ang mundo kaysa sa problema mo. Ngunit dumating ang araw na halos napuno na nila ang buong kahoy na bangko. Hindi na nila malaman kung saan pa isusulat ang kanilang mga mensahe. Kaya't isang araw, sa halip na magsulat sa bangko, nag-iwan na si Josefina ng isang sulat na nakatiklop at nakalagay sa bote.
Manoy, ito ang sulat ko. Sana basahin mo. Salamat sa pagiging kaibigan ko. Kinabukasan natagpuan niya ang bote na may bagong sulat sa loob. Josefina, kahit hindi tayo magkakalala, gusto kong ipaalam sa'yo na mahalaga ka. Tuloy lang sa pangarap mo. Hindi ka nag-iisa sa laban mo sa buhay. Andito lang ako para sa'yo. Naging regular ang palitan nila ng liham. Sa bawat mensahe, nararamdaman ni Josefina na unti-unting gumagaan ang kanyang mundo. Ang simple at misteryosong koneksyon nila ni Manoy ay naging isang liwanag sa gitna ng dilim. Sa bawat balik ni Josefina sa bangkong yun, isang pangako ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya magpapatalo. Hindi niya hahayaang magpatalo sa lungkot o hirap. Tila ang ilog ang sumasagot sa kanyang mga tanong. Ang bangko, ang kanyang tagapakinig at ang mahiwagang nagsusulat ng sagot na si Manoy, ang kanyang tahimik na kaibigan. Sa bawat punta ni Josefina doon ay tila dinadala na rin ng agos ng tubig ang lahat ng sakit na kanyang pinagdaraanan. Buti na lamang at may isang munting ilog na siyang sumasalo sa bawat emosyon ng batang puso. Sa likod ng kanyang murang edad, natutunan niyang ang buhay ay puno ng pagsubok. Ngunit hindi ito dahilan upang sumuko. Magkokolehiyo na si Josefina at kahit tila suntok sa buwan na lang na makapag-aral siya, ay inilaban niya pa rin ang kanyang ambisyon. Alam niya kasi na sa pamamagitan nito ay makakalabas siya sa impyernong buhay na meron siya kasama ang kanyang tita Berta. Samantala, sa bahay ni na Tita Berta, patuloy ang pakikibaka ni Josefina. Tuwing magpapahayag siya ng hangaring mag-aral sa kolehiyo, laging sagot ng kanyang tiyahin, "Josefina, ano bang iniisip mo? Hindi naman tayo mayaman. Alam mo ba kung anong nababagay sa'yo? Ang bagay sa'yo ay tumulong ka na lang dito sa bahay. May napapala bang mga medalya mo? Wala." Pero hindi natinag si Josefina. Kahit sa hirap, ginamit niya ang kanyang talino at determinasyon para makahanap ng scholarship. Iniisa-isa niya ang mga aplikasyon at tiniyak na gagawin ang lahat para magtagumpay. Dumating ang araw ng isang patimpalak sa kanilang paaralan. Isang quiz bee na sinalihan ng pinakamahuhusay na mag-aaral. Si Josefina ang nagwagi. Dala ang tropeyo at 500 pisong premyo. Masayang-masaya siyang umuwi, ngunit agad siyang sinalubong ng malamig na boses ni Tita Berta. "Ano magagawa ng tropeyo mo sa bahay na to? Mas mabuti pa tumulong ka na lang maglaba," ani Tita Berta habang sinulipan ng tropeyo at cash prize. Bagamat nasaktan, inabot pa rin ni Josefina ang pera sa tiyahin. "Tita, ito po. Dagdag po sa gastusin sa bahay. Napalanunan ko po yan sa quiz bee kanina, tita. Tsaka alam mo ba, tita, may gustong mag-sponsor sa akin mag-aral ng kolehiyo." Hindi mala siya tinapunan ng ngiti ni Tita Berta, na hindi mala nagpasalamat sa iniabot na pera ng batang si Josefina. Mas pinuri pa nito ang kanyang pinsang si Clarice na walang ginawa kundi mag-ayos ng kuko. "Clarice, tingnan mo yung pinsan mo. Nagpapakitang gilas pa. Pero wala namang magagawa yung medalya at tropeyo mo eh. Ngayon iba ng labanan sa buhay. Paperahan at impluensya. Kahit gaano ka pa katalino kung wala ka namang ganda at impluensya, wala pa rin. Kita mo tong si Clarice, Josefina? Mayayaman ng mga kaibigan nito. Mga taga Forbes Park. At ang iba naman ay tagapagmana ng malalaking kumpanya. Magiging sikat itong si Clarice pagdating ng panahon," ani Tita Berta. Sa gabing yun ay lumisan si Josefina papunta sa ilog. Dala ang kanyang lungkot at hinanakit. Isinulat niya ang lahat sa papel at inilagay sa bote. "Manoy, bakit kahit anong gawin ko hindi ako nakikita ng tita ko? Hindi ba sapat ang lahat ng pagsisikap ko?" Kinabukasan natagpuan niya ang sagot ni Manoy. "Josefina, ang halaga mo ay hindi nasusukat sa tingin ng iba. Patuloy kang magpursige dahil balang araw, ikaw ang magtatagumpay. Huwag kang titigil dahil sa pagmamaliit ng ibang tao sa'yo. Alam kong kaya mo yan. Pinagtibay ka ng mga napagdaanan mo ngayon. Wala ka nang hindi kayang gawin. Parang birthing pains lang yan, Josefina. Kasasaan ba't matatapos din ang mga yan? At magtatagumpay ka rin. Patuloy lang."
Naging napakaganda ng impact ng bawat reply ni Manoy kay Josefina. Mas naiengganyo pa itong lumaban sa buhay at hindi magpatalo sa kahit ano pa mang paghihirap na itinatapon sa kanya ng tadhana. Ramdam ni Josefina ang kakaibang suporta ni Manoy na tila nagbigay ng kakaibang lakas para sa kanya na patuloy na lumaban sa hamon ng kanyang buhay. Ibang klaseng kilig rin ang dulot ng mga sulat ni Manoy kay Josefina. Habang papalapit ang pagtatapos ni Josefina sa high school, lalong tumitindi ang kanyang pangarap na makapagtapos ng kolehiyo. At kahit hindi pa sila nagkikita ni Manoy, ang kanilang mga sulat ang naging sandigan niya sa pagharap sa bawat hamon. Excited na si Josefina sa unang araw ng kanyang kolehiyo. Dinaig ng kanyang pagkasabik na mag-aral ang nag-aantay na kaliwat kanang utos ng kanyang tita Berta. Malamig ang simoy ng hangin nang magising si Josefina ng umaga. Suot ang kanyang simpleng damit na binili pa niya mula sa ukay-ukay. Dala niya ang lumang bag at mga notebooks niya noong high school niya na pinagtagpi-tagpi. Bagamat kinakabahan, nararamdaman niyang sulit lahat ng kanyang hirap at sakripisyo. Nakatanggap siya ng scholarship mula sa isang universidad malapit sa kanilang bahay. Ngunit ito'y isang bagay na kailangang ilihim niya kay Tita Berta. Ayaw kasi ng kanyang tita na mag-aaral pa siya. Sa halip, ay gusto siyang gawing kasambahay habang nag-aaral ang kaniyang mga pinsan. Kung tutuusin, wala namang karapatan ng kanyang tita Berta na pigilan siyang mag-aral. Yan nga lang naipat na nga si Josefina sa bitag ng kanyang tiyahin. Hindi naman siya makapalag dahil habang minor de edad pa siya, ay kailangan niya mapasailalim sa guidance ng kanyang tita Berta. Pilit niyang tinatago ang bawat kilos na may kinalaman sa kanyang pag-aaral. Sa umaga, naglilinis siya ng bahay upang hindi makahalata si Tita Berta. At sa hapon, ay palihim siyang pumupunta sa universidad. Ngunit isang araw, hindi inaasahan ni Josefina na madidiscover ni Clarice ang kanyang lihim. Ano to, Josefina? Nag-aaral ka? Hindi ba't sinabi na ni Mommy na tigilan mo na yung kahibangan mo? Ang tigas talaga ng ulo mo no? Wala ka talagang kadala-dala. Biglang natigilan si Josefina. Nakita ni Clarice ang mga libro niyang aksidente nitong buksan ng bag niya. Clarice, please, huwag mong sasabihin kay tita. Maawa ka naman sa akin, pinsan mo. Pangarap ko kasi talaga to, tsaka wala naman akong hinihingi kahit piso sa mommy mo sa pag-aaral kong to. Anong hindi sasabihin? Di ba nga, napakabigat na ng buhay natin tapos mag-aaral ka pa? Kung gusto mong magka-problema, ikaw na lang. Huwag mo kaming idamay. Clarice, nagmamakaawa ko. Gagawin ko ang lahat basta huwag mo lang akong isumbong kay tita. Pangarap ko lang naman na makapagtapos ng pag-aaral. Napangiti pa si Clarice. Isang ngiting may halong panlilin lang. Lahat ha? Sige, pagbibigyan kita. Wala naman akong pakialam sa'yo Pero tandaan mo, utang na loob mo sa akin to. Naiinis man ay nagpasalamat na rin si Josefina dahil kahit papaano ay nakumbinsi niya naman ang kanyang pinsan na itago na lang muna ang kanyang nadiskubre. Sa totoo lang, nagtitimpi lang si Clarice dahil nga minor pa rin siya ng mga oras na yon. Kung tutuusin, pwede naman silang paalisin ang kanyang bahay dahil kanya pa rin ang bahay na yon. Minsan na nga rin binalak ng kanyang tita Berta ang bahay na kanyang tinitirhan, ngunit hindi siya pumayag at hindi siya pumirma sa kontrata kahit pa makailang ulit siyang minaltrato ng kanyang tita Berta. Isang gabi, biglang kinausap ni Clarice si Josefina. Bagay na hindi naman ito madalas gawin. Wala naman kasing pakialam si Clarice kay Josefina. Minsan nga kahit pa magkabanggaan na sila sa loob ng bahay halos hindi pa rin niya marinig ang boses ni Clarice. Kahit man nga lang mag-sorry ito sa kanya, wala talagang naririnig si Josefina mula sa pinsan niyang ito. Josefina, halika nga sandali. May ipapagawa ko sa'yo. Ha? Ano yon? Ganito kasi yon. May kaklase akong lalaki na anak mayaman. Medyo na-delay lang ako sa pagbabayad ng utang sa kanya. Kasi may hinihingi siyang pabor sa akin. Naghahanap siya ng kadate Ipinakita ko yung picture mo sa kanya. Bet ka niya. Kaya pwede ka bang sumama sa isang date? Para maaliw siya. Nanlaki naman ang mga mata ni Josefina. Date?
Clarice, hindi ako sanay sa ganyan. At paano kung... Bago pa man madugtungan ni Josefina ang kanyang pag-aalinlangan, ay agad na siyang binara ni Clarice. Naku, Josefina, walang gagawing masama sa iyo yung tao, okay? Assuming ka naman agad, masyado na magugustuhan ka nun. I-date lang naman eh, tsaka ano ba namang mawawala sa'yo kung makikipag-date ka lang? Tsaka mayamang lalaki yun, ano? Nagkakandara pa nga mga babae sa eskwelahan sa kanya eh. Hindi naman sa nag-a-assume ako pero alam mo naman ang panahon ngayon, Clarice. Hindi na natin alam kung sinong pagkatiwalaan sa hindi. Ano ka ba, Josefina? Ano bang iniisip mo? Hindi naman siya masamang tao. Basta date lang ha. Wala nang iba. Tsaka ano ha, magsuot ka ng maayos sa damit. Gusto ko magmukha ka namang tao pag nakita ka ng mga kabarkada ko. Ano na lang sasabihin nila sakaling makita ka nila na parang isang hampas lupa, di ba? Gusto ko lang mumukha kang presentable. Mag-ayos ka naman ng kaunti para hindi ako mapahiya. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, pumayag na rin si Josefina. Pinilit niyang magbihis ng maayos gamit ang ilang damit na hiniram kay Clarice. Ilang sandali pa, dumating na ang magarang sasakyan na susundo sa kanila. Nang makita ni Josefina si Michael ay bigla siyang kinabahan. Ba't niya sa mukha pa lang ni Michael na mukhang pilyo nga ito. Hindi rin siya halos binigyang galang, pagkos ay mas napansin nito ang hulma ng katawan ni Josefina. Hey Clarice, mukhang good catch itong pinsan mo ah. Sexy at mukhang masarap. Ani Michael. Of course, it runs in our blood. Tumawa ng malakas na Clarice at Michael, habang si Josefina naman ay pilit binababa ang suot na miniskirt. Ramdam niya ang pambambastos ng binata sa pagpasok niya pa lang sa kanyang sasakyan. Kahit kinakabahan ay kinakalma na lamang ni Josefina ang kanyang sarili nang sa ganon ay hindi siya mapahiya sa harap ng kanyang pinsan na si Clarice. Mamaya pag pumalag siya ay baka isumbong siya ni Clarice sa kanyang tita Berta. Baka patigilin siya sa kanyang pag-aaral kung sakali. Pagdating nila sa bar, patuloy na nakaramdam ng kaba si Josefina. Hindi ito ang inaasahan niyang date. Sinubukan niyang kausapin si Clarice, ngunit binaliwala lamang ni Clarice ang lahat ng tanong niya. Clarice, akala ko ba date lang to? Bakit parang ibang plano niya sa akin? Ano ba talaga pinangako mo sa barkada mo, Clarice? Relax ka lang, Josefina. Mag-enjoy ka na lang. Pagpasok sa bar ng kaklase ni Clarice, agad itong nagpakita ng interes kay Josefina. Sa umpisa, tila maayos ang pakikitungo nito. Ngunit nang maubos na ang ilang baso ng alak, nagbago ang lahat. May mga paakbay-akbay na siyang ginawa kay Josefina at talagang dumidikit na siya kay Josefina. Masyado kasing attractive si Josefina dahil na rin sa kanyang suot na miniskirt. Kitang-kita ang kinis ng kanyang balat dahil sa black crop top shirt at miniskirt na suot niya. Kahit na sinong lalaki na kaedad nila, ay talagang mapapalingon dahil sa kanyang angking ganda. Chinita din kasi siya at swak na swak sa mga preference nating mga Pinoy. Hindi na nga nakapagpigil pa si Michael sa bugso ng kanyang damdamin at sinubukan niyang halikan si Josefina. Ngunit tumanggi siya. Ano ba? Wag! Ayoko! Wala naman to sa usapan namin ni Clarice eh. Ganun ka ba talaga makipag-date? Kiss agad? Hindi ka malang ba marunong rumespeto na ka-date mo? Angal ni Josefina. Ito naman parang kiss lang eh. Ba't ba sobrang conservative mo? Huwag mo sabihin sa akin na virgin ka pa. Sabay tumawa ng malakas si Michael. Tumahimik lamang si Josefina dahil totoo naman talagang virgin siya. Nanggagalaitin na siya sa inis kay Michael dahil sa kanyang pangungutya kay Josefina. Hindi mawari ni Josefina kung bakit may taong sobrang hambog na akala mo'y siyang masusunod sa lahat ng gusto niyang gawin sa ibang tao. Sa isip ni Josefina, palibhasa ay mayaman kaya kahit ano na lang na maisipan nilang gawin, kaya nila, kahit na lumabas silang walang modo. Oh, bakit ka natahimik? Virgin ka nga no? Napiko na si Josefina, kaya sinagot niya na ng pabalang si Michael. Ano ngayon ka virgin, ha? Alam mo ba, hindi mo deserve ang mga babaeng virgin. Oh, talaga? Alam mo bang wala akong gusto na hindi ko nakukuha? Kaya kukunin kita, Josefina.
Dahil gusto kita. Ha, talagang bastos ka pala. Etong sa'yo. Sinampal niya si Michael. Ngunit imbes na magalit si Josefina, nagalit pa si Michael sa kanya. Pilit siyang hinila nito papunta sa isang private room. Sa gitna ng kaguluhan, biglang may dumating na lalaki na tila isang anghel na tagapagligtas. Bitawan mo siya! Sinipa nito si Michael at hinila si Josefina palayo. Tumakbo sila palabas ng bar. Salamat po kuya, kung wala kayo, ewan ko kung ano na nangyayari sa akin. Hindi ko kaya makita ang ganitong pangyayari. Mabuti na lang at nakarating ako sa tamang oras. Marami nang binastos na babae ang lalaking yun. Napansin ng lalaking nagtanggol kay Josefina ang simpleng ganda ng dalaga. Magalang ang lalaking nagtanggol kay Josefina. Sa tuwing nasa bar siya ay marami na siyang naipagtanggol na babae mula sa mga lalaking mapangahas at abusado. Maganda ka, miss, at disenteng manamit. Hindi bagay sa'yo na bastusin lamang ng mga abusadong lalaki na yan. Palibhasa ang mga anak mayaman kaya gano'n na lang ang trato sa mga babae. Parang kasangkapan lang na pag gusto nilang pakialaman, gagawin lang nila kung anong gusto nila. Kahit na nakakabastos na sila ng damdamin ng mga babae. Mga walang kwenta yung mga lalaking gano'n. Salamat po kuya. Sobrang salamat po sa ginawa ninyo para sa akin. Walang anuman yun. Ako nga pala si Gino. Palagi ka ba dito? Ay, naku, hindi po kuya Gino. Napasubo lang po ako dito dahil sa pinsan ko pero salamat po talaga. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Walang anuman yon. Basta alam kong ligtas ka. Ayos na sa akin yon. Tsaka Gino na lang. Hindi naman siguro ganun kalayong agot ng edad mo sa akin. Sinamahan si Josefina ni Gino hanggang makauwi upang mawala ang kanyang takot. Sa mga oras na yon, unti-unting naramdaman ni Josefina ang kaligtasan sa piling ng estrangherong yon. Hinatid ni Gino si Josefina sa mismong bahay niya at bago pa man siya makababa sa sasakyan ni Gino ay nakapagkwentuhan pa ng bahagya si Gino sa kanya. Natuwa kasi si Gino kay Josefina. First time ni Gino na makakilala ng napakagandang babae ngunit napakasimple at walang kaarte-arte. Halata naman kasi sa mukha ni Josefina na sopistikada nga ang kanyang dating. Nagugutom ka ba? Tanong ni Gino. Hindi naman. Sagot naman ni Josefina. Sure ka ba? Hindi ka pa nakakain simula nang umalis tayo sa bar, diba? Kumain kaya muna tayo. Sige na, libre ko na. Hindi naman ako katulad ng mga lalaki sa bar kanina na walang modo. Nahihiyaman si Josefina ngunit napapayag rin siya ni Gino nang sinabihan siya ni Gino ng, sama ka na, ito na lang yung bayad mo sa akin sa pagkakasagip ko sa'yo. Okay ba? Sige na nga. Napangiti pa si Josefina sa ipinakitang kabaitan at concern ng lalaking si Gino. Nang makarating sila sa isang magarang restaurant, ay napawaw na lang si Josefina sa ganda at pagiging romantic ng lugar. Wow, ang ganda naman dito, Gino. Ay oo, isa ito sa pinakabagong restaurant na binuksan ng kaibigan ko. Total, inakala mo namang date yung punta mo kanina. Di ituloy na lang natin dito. Huwag ka mag-alala, friendly date lang to. Okay na naman yun sa'yo, diba? Ngumiti si Josefina at natuwa sa ginawa ng bagong kilalang kaibigan. Ang lugar na pinagdalhan ni Gino kay Josefina ay ang talagang lugar na masyadong ideal para sa kanya. Sa tuwing nag-iisip siya ng kanyang magiging boyfriend, ay ito ang pinapangarap niyang date. Ang dalhin siya ng isang lalaki sa isang magarang restaurant dahil hindi niya pa kailanman nararanasan ng kumain sa high-end na restaurant. In-enjoy ni Josefina ang moment at ganoon din naman si Gino. Nagkwentuhan sila habang nag-aantay sila ng order nila sa kanilang table. Puro tawanan ang nabuo sa kanilang mahigit 2 oras sa kwentuhan. Bagamat matipid sa pagkukwento si Josefina, si Gino naman ay naging maayos din ang kanilang usapan. Si Gino naman kasi pala kwento at pala biro rin. Dahilan kung bakit tila napawi ang takot ni Josefina at pagkadismaya dahil sa ginawa ng kanyang pinsan at kabarkadang si Michael. Habang kumakain sila ni Josefina, ay hindi maalis ni Gino ang kanyang mga mata sa mukha ni Josefina. Nahihiya nga rin siya kay Josefina dahil talagang nagagandahan siya sa dalagang kasama. Simple, ngunit elegante ang dating ni Josefina. Katangian ng mga babaeng gustong-gusto ni Gino.
Kahit pa napabalibutan siya ng mga babaeng mayaman at sopistikada, ay iba ang dating ni Josefina sa kanya. Sa tingin ni Gino, ay pwede mong dalhin kahit saan si Josefina na hindi ka mag-aalangan kung siya ba ay makaka-fit in sa mga lugar na pwedeng pagdalhan sa kanya ni Gino. Wala kasing kaartehan sa katawan si Josefina. Hindi tulad ng ibang babae na napabilang sa kanyang mundo ginagalawan na hindi mo pwedeng dalhin sa mga camping sites dahil palaging ang maghahanap ng komportable. Isa pa sa hinahangaan niya kay Josefina ay ang pagiging humble nito sa talagang kapansin-pansin habang silang dalawa ay masayang nagkakwentuhan habang kumakain ng kanilang dinner. Sa huli, hindi man naging maganda ang naging karanasan ni Josefina kay Michael na dapat sanang kadate, ay na-redeem naman ni Gino ang moment na iyon at tila naging napaka-memorable iyon kay Josefina. Isa iyon sa mga naging highlights ng kanyang masalimuot na buhay. Ang isang simple at medyo garbosong date kasama ang isang estranghero na kung iisipin ay okay lang naman pala talaga makipag-date sa taong hindi mo naman gaanong kilala. Ngunit, handa kang irespeto kahit paano ang katayuan mo sa buhay. Hinatid ni Gino si Josefina sa kanyang bahay at bago pa man ito makababa sa sasakyan ni Gino ay muli siyang pinayuhan ni Gino na, "Next time huwag ka nang sasama sa kung sino-sino ha, mag-iingat ka palagi tsaka sana magkita pa tayong muli." Pagkababa ni Josefina ay hindi malang maipagpatuloy ni Gino ang kanyang pakikipagkaibigan kay Josefina dahil nung hingan niya ito ng cellphone number ay wala namang maibigay ang dalaga dahil wala nga siyang cellphone. Hindi niya rin iyon priority dahil nag-aaral pa siya. Hindi niya naman afford ang mga ganong bagay kaya tiniis niya na lang din na wala muna siyang kahit anong gadget. Kung ipagkakaloob ng Panginoon, alam ko magkikita pa rin naman tayo. Salamat ulit sa dinner, Gino. Tsaka salamat sa pagligtas mo sa akin kanina. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Pinababa na ni Gino sa sasakyan at iginigay ito sa gate ng kanilang bahay. Inantay niya muna makapasok ang dalaga bago ito tuluyang iwan. Dumiretso na si Josefina sa stockroom sa likod ng kanilang bahay kung saan siya natutulog. Hindi na siya pumasok pa sa bahay dahil ayaw niya makita siya ni Tita Berta. Humilata si Josefina sa kanyang kama na nakangiti. Ini-imagine ang gwapong mukha at matipunong katawan ni Gino. Kinilig siya habang binabalikan sa kanyang isipan ang pagtatanggol ni Gino sa kanya. Madami ang tumatakbong imahinasyon sa utak ni Josefina. Ang ginawa ni Gino sa kanya sa bar ay tila nagpapahiwatig sa kanyang puso't isipan na may Panginoong nakatingin sa kanya at binigyan siya ng kahit kaunting kasiyahan sa gitna ng hamon ng kanyang buhay. Habang nasa alapaap na si Josefina dahil sa tuwa ng kanyang imahinasyon sa pagbigay sa kanya ng Panginoon ng kaibigang maituturing niyang ideal guy, ay bigla itong nagising sa kanyang masarap na pagpapantasya. Para siyang isang bag na bigla na lamang nahulog mula sa napakataas na sulok ng bahay nang biglang magbukas ang kanyang pinto. Sinugod niya si Josefina sa kanyang tinutulugang kwarto. Galit na galit siya at tila gustong turuan ng leksyon ng pinsan. Nagkaroon sila ng mainit na sagutan. "Ang arte mo kasi, Josefina. Kung hindi ka pa maarte, tapos na sana yung utang ko. Leche ka talagang babae ka. Akala mo naman kung sino kang malinis. Ang choosy mo pa ha? Sa hirap at cheap mong yan, talagang nakuha mo pang ipahiya ang kabarkada ko. Ang feeling mo naman, feeling maganda ka eh. Ang pangit-pangit mo at ang cheap-cheap mo pa." "Clarice, sorry, hindi ko sinasadya. Natakot lang talaga ako. Tsaka ayoko din kasi na binabastos ako ng lalaki. Nakita mo naman yun kanina, diba? Binastos ako ng kabarkada mo." "Lahat na lang, takot ka. Puro ka na lang takot. O ano ba nagagawa ng pagiging conservative mo? Kaya ka hindi umaasenso eh. Hindi mo ba alam na nagkakandara pa ang ilang mga babae sa eskwelahan namin dahil kay Michael? Pero ikaw, pagkakataon mo na yun, pero anong ginawa mo? Pati ako dinamay mo pa sa kagagahan mo. Imbis na wala na akong utang, kailangan ko pang maghanap ng pera ngayon para bayaran yung lalaking yun." Hindi na lamang sumagot si Josefina. Alam niyang wala siyang laban kay Clarice. Halos sumabog na rin ang puso ni Josefina dahil ayaw na ayaw niyang ginaganon siya ng kanyang pinsan, ngunit wala siyang magawa.
Masyado kasi nakafocus sa goal niya kahit na kinakawawa na siya ng kanyang pinsan at tiyahin ay hindi siya gumagawa ng hakbang para hindi siya mapaalis sa mismong bahay niya. Dahil sa ngayon, sa kanya man nakapangalan ng bahay, pero ang tiyaberta niya pa rin ang gumagawa ng desisyon at siyang nasusunod sa kanyang buhay. Inaantay niya lamang na makatapak siya sa tamang edad para magawa niya na kung anong nararapat. Kaya kahit gusto niya mang sabunutan ng pinsan ay minabuti niyang kontrolin ang kanyang sarili at gumawa ng matalinong hakbang para tuluyan na nga siya makalaya sa mapang-aping kamay ng kanyang tiyaberta at mga pinsan. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa universidad. Sa hindi inaasahan, nakita niyang muli ang lalaking nagligtas sa kanya. Gino? Uy, ikaw pala yan. Ba't andito ka? Dito ka rin ba nag-aaral? Salamat nga pala ulit ah. Naku, wala yun. Hindi tapos na ako mag-aral. Actually, may inaantay lang ako. Kamusta ka na ba? Masaya nakipag-usap si Josefina kay Gino nang biglang may lumapit na babaeng maganda. Mayaman ng dating at sopistikada. Binati nito si Gino at nagbeso-beso sila. Agad namang umatras si Josefina. Napansin niya ang malaking agwat nila ng babaeng yon. Sa kabila ng kanyang pasasalamat, naramdaman niya ang kurot ng lungkot. Para bang ang lalaking itinuturing niyang tagapagligtas ay tila napakalayo sa kanya. Yung mga imahinasyon at pagpapantasya niya patungkol kay Gino ay tila kandilang nalusaw ng mainit na apoy. Sa kanyang isipan, isang bagay ang malinaw. Hindi niya kailanman mararating ang mundo ng lalaking yon. Habang tinitignan niya kasi silang dalawa ay para bang bagay na bagay nga sila. Sa isip ni Josefina, marahil siya ang kasintahan ni Gino. Mauuna na kami, Josefina. Nakatitig lamang si Josefina kay Gino habang dahan-dahan niyang iginiya ang babaeng kasama sa loob ng kanyang kotse. Hindi na matamis sa mga ngiti ni Josefina. May halo na itong pagka-insecure sa babaeng kasama ni Gino. Yung mga pagnanais niya ay naglaho na lang bigla na parang bala. Ay, akala ko yun ang pinakaantay kong Prince Charming. May iba na palang prinsesa ang aking tagapagtanggol. Kababa ang mga balikat ni Josefina na pumasok sa eskwelahan matapos ang tagpong iyon kay Gino. Yung pag-asang mahalin ka na walang kondisyon ay nawala na lang bigla sa utak ni Josefina. Lumipas ang ilang linggo at hindi na muling umasa pa si Josefina na madudugdugan pa ang kwento nila ni Gino. Hindi na rin siya umasang magkikita pa silang muli ni Gino. Pero tila may ibang plano pang tadhana para kay Josefina. Sa loob ng itim na kotse, nakaupo si Gino sa driver's seat habang katabi niya ang nakababatang kapatid niyang si Giselle. Napakaganda at sopistikada ni Giselle. Laging maayos ang suot at may dalang kumpiyansa sa bawat galaw. Ngunit sa mga sandaling yon, ang kanyang tingin ay nakatuon sa kanyang kuya. Napansin niya ang kakaibang sigla nito mula nang makita nilang isang dalaga kanina sa labas ng eskwelahan. Kuya, seryoso ka ba? Kanina ka pangiti ng ngiti. Hindi ko alam kung naaalala mo. Pero hindi normal para sa yung ganito. Kanina pa ako nagkukwento dito na bisit ako sa naging klase namin. Tapos ikaw dyan nakangiti lang. Panunukso ni Giselle habang sinasandal ang ulo sa bintana ng kotse. Napangiti naman si Gino. Tila hindi alintana ang tukso ng kapatid. Ano bang sinasabi mo dyan, Giselle? Wala naman. Masama bang umiti? Bakit parang pinagtitripan mo na naman ako? Hala, danay agad? Sino yung babae? Alam mo ba, ang lapad ng ngiti mo nang makita mo siya, parang bata ka nanalo ng laruan. Akala mo siguro hindi ko napansin yung ngiti mong abotenga, no? Banat ni Giselle sabay tawa. First time kong makita ang kuya ko mukhang kinikilig. Sino siya, kuya? Spill the tea nga? Napailing pa si Gino habang sumalyap sa rearview mirror. Wala, si Josefina yon. Sagot niya na ang ngiti ay unti-unting lumalalim. Akala ko hindi ko na siya muling makikita Pero of all places, dito ko lang pala siya makikita. Josefina? Sino yun? Tanong ni Giselle na puno ng interes. Mabilis naman na tumugon si Gino habang nagmamaneho. Nakilala ko siya sa bar noong nakaraang gabi. May abusadong lalaki na nanggulo sa kanya. Anak mayaman na walang modo. Hindi ko matiis na panoorin kaya pinagtanggol ko siya.
Kawawa nga kasi napagtripan ng pinsan. Wow, edi natin siya yung armor ang peg ni kuya. Biro pa ni Giselle. Anong ginawa mo? Tanong pa ng kapatid. Sinapak ko yung lalaki. Diretsong sagot ni Gino sabay lingon kay Giselle. Hindi ko kayang hayaang tratuhin ng ganun si Josefina o kahit na sinong babae. Ayoko sa mga abusadong lalaki. Napatango naman si Giselle, ngunit may halong pagtataka. Teka kuya, bakit parang may intense din sa kwento mo? Mukhang hindi mo lang yata siya basta tinulungan ah. Napangiti ulit si Gino, tila nahuli sa kanyang nararamdaman. Kasi pagkatapos noon, niyaya ko siyang kumain. Gusto kong pakalmahin siya. Alam mo Giselle, sobrang ibang klase si Josefina. Simple lang siya. Pero may kakaibang ganda at bait na hindi mo mahahanap kung saan-saan. Basta, unang kita ko pa lang sa kanya, may parang iba na sa aura niya eh. Tsaka, parang kilala ko siya pero hindi ko lang siguro matandaan kung saan kami nagkita. Nako, dyan tayo sa may kung anong kakaiba eh. Kinikilig ako sa'yo kuya. Parang ikaw pa yatang na in love agad ah. Ano ba yan? Love at first sight? Haha. Baka nga. Sagot ni Gino na hindi nag-aalinlangan. Josefina, diba? Para may kung anong tapang sa pangalan niya pa lang, diba? Hindi ko siya maalis sa isip ko. May tapang siya pero ramdam mo rin ang lambot ng puso niya. Tsaka napaka-flexing babae. Hindi tulad ng mga sosyal na babae na lagi kong kasama. Yung si Josie, iba siya eh. Alam mo yung pwede ko siyang dalhin sa mga sosyalan. Pwede rin sa street food lang. Walang kaarte-arteng babae. Sa dami ng kwento ni Gino, natuwa na lang si Giselle. Alam niyang seryoso ang kuya niya. Kuya, good luck ha. Sana makuha mo yung Josefina mo. Pero in fairness, kuya, siya di ba yung kanina? Maganda. Chinita princess eh, no? Pero totoo kuya, maganda siya at base sa mga kwento mo, parang bet ko na rin siya para sa'yo. Well, in love na ata talaga ang kuya ko. My gosh, sa dinami-dami ng babae na naghahabol sa'yo meron na nga talaga nakasungkit ng iyong atensyon. Naging masaya na at nakakakilig ang naging kwentuhan ng magkakapatid. Magkasangga kasi talaga sina Giselle at Gino sa lahat ng oras. Kaya naging masaya na lang din si Giselle para sa kanyang kuya Gino. Matagal na rin kasing single si Gino at this time parang tinamaan na talaga ng magandang pana ang puso ng kanyang kuya Gino. Sa labas ng eskwelahan naupo si Josefina sa paborito niyang bench. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magmasid sa mga nagdaraang tao. Napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa parehong lugar noong mga nakaraang araw. Gusgusin ang itsura nito, ngunit may maamo itong ngiti. Magandang araw po. Bati ni Josefina na makita niya ulit ang matanda. Ngumiti ito sa kanya. Magandang araw iha. Dito ka rin ba madalas? Opo, mukhang paborito niya rin pong lugar na to. Sagot niya. Ako nga pala si Edgar iha. Tawagin mo na lang akong Tatay Edgar. Nako, sige po Tatay Edgar. Ako naman po si Josefina tay. Dito ako nag-aaral. Habang nag-uusap sila, napansin ni Josefina na magaan kausap ang matanda. Mabilis silang nagkapalagayan ng loob. Ilang araw pang lumipas, napansin ni Josefina na palagi lang andon si Tatay Edgar. Naging madalas ang kanilang kwentuhan. Minsan dinadalhan ni Josefina si Tatay Edgar ng pagkain, at minsan na may binibigyan rin siya ni Tatay Edgar ng pagkain. Naging tambayan ni Josefina ang bench na iyon dahil tila nakahanap siya ng tatay kay Tatay Edgar. Minsan nga'y pinagtitinginan na siya ng ibang estudyante dahil sa halos madalas sa pag-uusap nila ng matandang madungis. Iha, halika nga dito at may dala akong pagkain kasi kanina may nagbigay sa akin ng dimos, binili ko ng tinapay. Tamang-tama andito ka. Halika, pagsaluhan natin to. Naku, wag na ho tay. May pagkain naman po ako sa bahay Sa'yo na po yan. Naging ganon ang daily routine ni Josefina at Tatay Edgar. Hanggang sa hindi nagtagal napansin ni Josefina na doon na rin pala natutulog ang matanda sa bench. Wala ba kayong tirahan tay? Tanong ni Josefina habang nag-aabot ng maiinom kay Tatay Edgar. Umiling ang matanda.
Wala na akong pamilya, iha. Dito na lang ako natutulog kasi pag sa ibang lugar, pinapaalis ako eh. Nalungkot si Josefina. Ilang linggo pa, nagpasya siyang dalhin ng matanda sa kanilang bahay. Tatay, sumama na po kayo sa akin. Doon na lang kayo tumuloy sa bahay namin. Pero itatago kita, tatay, ha. Doon po kasi ako natutulog sa stockroom eh. Bale, magsishare lang po tayo ng matutulugan mo doon. May space naman po doon, tay. Ang importante hindi po kayo mabasa ng ulan at makatulog po kayo ng maayos. Sa loob ng kanyang kwarto, pinatulog ni Josefina ang matanda. Pinakain niya ito, pinaliguan at pinagbihis. Sa bawat araw na lumipas, tila nagkaroon ng tatay si Josefina. Si Tatay Edgar naman ay parang nakatagpo din ng maalagang anak kay Josefina. Tahimik lang na nagmamasid si Tatay Edgar kay Josefina sa bawat araw na lumilipas. Kahit paulyanin na, batid niya ang hirap na pinagdadaanan ni Josefina upang maitawid lamang ang bawat araw na kanyang hinaharap. Isang gabi habang natutulog si Josefina, hinaplos ng matanda ang kanyang ulo. Parang nagbabantay ito sa kanya, puno ng pagmamahal at pasasalamat. Minsang umuwi si Josefina sa kanyang tinutulugang kwarto at nabigla siya nang makakita siya ng isang maganda at bagong foam na kanyang matutulugan. Tay, ikaw ba may pakana nito? Oo naaawa kasi ako sa'yo. May naipon naman ako mula sa mga limos. Binili ko na lang yan para maging komportable ka naman sa iyong pagtulog. Naku, ikaw talaga, tay. Hindi naman na kailangan ng ganito kasi sanay naman na ako dito sa higaan ko eh. Hayaan mo anak, tanggapin mo na lang yan bilang pasasalamat ko sa kabutihang loob mo sa akin. Napayakap na lamang si Josefina sa matandang lalaki. Hindi mawari sa kanyang puso't isipan, ngunit talagang kakaibang nararamdaman niya kay Tatay Edgar. Parang sobrang panatag ni Josefina sa kanya kahit pa hindi niya naman gaanong kilala ang matanda. Nagpasalamat na lamang siya sa kabutihang ginawa ng matanda sa kanya. Isang hapon, tila ordinaryong araw lamang yon para kay Josefina. Habang papalabas ng eskwelahan si Josefina ay nakita ni Gino si Josefina sa labas ng eskwelahan. Agad siyang lumapit, ngunit tila umiwas si Josefina. Josefina! Tawag ni Gino, ngunit mabilis na tumalikod ang dalaga. Nang abutan ni Gino si Josefina ay nagtanong ito, may problema ba? Wala naman. Kailangan ko lang talagang bumalik sa loob kasi may iniiwan ako. Tama, naiwan ko yung ballpen. Tama, yun. Sagot ni Josefina. Ngunit halata ang kaba sa kanyang boses. Ganun ba? O sige, samahan na lang kita. Pwede ba kitang samahan kahit saglit lang? Nakangiting tanong ni Gino. Naging makulit si Gino kay Josefina at si Josefina naman ay halatang kinakabahan sa muli nilang pagkikita ni Gino. Nauutal na nga siya sa mga simpleng sagot niya sa tanong ni Gino. Naku, wag na. Kaya ko naman. Ano ba naman yung isang ballpen? Hindi ko naman kailangan ng kasama sa pagkuha ko no? Wala lang. Baka kasi maboard ka o di kaya baka may mambastos na naman sa'yo sa daan. Sige na, samahan na kita. Tinignan ni Josefina si Gino na may halong pagsusungit, ngunit nang makita niya ngiti ng binata na maamong humihiling sa kanya na samahan siya nito, ay wala na rin nagawa pa si Josefina at napapayag na lamang siya ni Gino. Hanggang sa huli ay napapayag ni Gino si Josefina na magmerienda. Masayang nagkwentuhan si Gino at Josefina nang bigla na lamang hinawakan ni Josefina ang kamay ni Gino na may relo at mariing tiningnan ng oras. Agad na tumayo si Josefina mula sa pagkakaupo at nagmamadaling makaalis sa lugar kung saan sila nagmemerienda ni Gino. Hindi maintindihan ni Gino kung bakit kaya agad din siyang tumayo para habulin si Josefina. Josefina, saan ka pupunta? Uuwi na muna ako. Mapapagalitan ako eh. Sorry Salamat nga pala sa merienda. Pagmamadaling sagot ni Josefina habang tumatakbo papalayo kay Gino. Buti na lang at naiwan ang isang notebook ni Josefina sa table. May dahilan ng muli si Gino para muli niyang antayin ang dalaga sa labas ng eskwelahan. Napangiti na lamang si Gino dahil pansin niyang parang ang tadhana na nga mismo gumagawa ng paraan na muli silang magkita ni Josefina. Binuksan ni Gino ang notebook ni Josefina.
at nabasa ang mga sinulat ni Josefina. Nang makita niya iyon ay parang familiar din ang sulat kamay ni Josefina. Parang pagmamayari ito ng isang taong kakilala niya. Ang birthday ni Josefina. Kinabukasan nalaman ni Gino na kaarawan ni Josefina. Doon kasi sa notebook na naiwan ni Josefina ay nakalagay ang maikling wishlist niya para sa kanyang birthday. Hiling ni Josefina na magkaroon ng smartphone dahil kailangan niya rin iyon sa kanyang pag-aaral. Lalo na halos lahat ngayon ay cellphone ang ginagamit para makapag-review at research. Nagpunta si Gino sa eskwelahan dala ang kanyang sorpresa para kay Josefina. Muli nag-antay sa labas ng eskwelahan si Gino. May dala-dala siyang balloon at bouquet of flowers para kay Josefina. Papasok pa lamang si Josefina nang makita niya si Gino. Nakatalikod ito mula sa kanya. Alam ni Josefina na si Gino nga ang lalaki nakatalikod. Hindi kalayuan mula sa kanya. Nagtataka siya kung bakit may balon na hawak ang binata. Napapaisip na naman siya na baka para iyan sa kanyang girlfriend. Nang makalapit na si Josefina ay nagulat na lamang siya sa sinorpresa niya kay Gino at para pala sa kanya ang napakagandang balloon at bouquet of flowers na bitbit ni Gino. "Uy, Gino, anong meron?" tanong ni Josefina. "Happy birthday!" bulong ni Gino sabay abot ng bulaklak at balloon sa dalaga. Nakangiti si Josefina, ngunit halata ang pag-aalinlangan at hiya dahil sa mga taong nakatingin sa kanya. "Salamat ah, pero sandali, paano mo nalamang birthday ko?" "Secret!" sabay tawa naman na sagot ni Gino. Biniro na lamang ni Gino si Josefina. Natutuwa si Gino na makapagbigay ng saya at ngiti sa mukha ni Josefina. "Alam mo kasi Josefina, hindi naman gagawin to ng lalaki kung wala naman akong nararamdaman para sa'yo, okay? So sige, magko-confess na ako. Ang totoo niyan kasi, may nararamdaman na akong kakaiba para sa'yo, Josefina. Nung una pa lang kitang makita, alam ko may kakaiba na sa'yo. At napahanga mo rin ako ng todo." Pagtatapat ni Gino, napaatras si Josefina. "Pero sandali, hindi ba't may girlfriend ka na?" "Girlfriend? Ha? Wala ah. Sino namang girlfriend ko?" Sino yung sinundo mo dito last time? Hindi ba't girlfriend mo yon?" Natawa si Gino. "Si Giselle? Kapatid ko yon. Hindi ba kami magkamukha? Magkamukha naman kami ni Giselle ah. Ba't mo naman naisip na girlfriend ko yon?" "Ay, may nararamdaman ka na rin para sa akin noong una pa lang ano." Napailing si Josefina at namula sa hiya. "Ha? Ang feelingero mo naman." "Wala, kasi syempre, ang ganda niya eh. Isip ko nun, bagay kayo kasi pareho kayong mukhang mayaman. Akala ko kasi..." Hinawakan ni Gino ang kamay niya. "Josefina, gusto kita. Gustong gusto. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na patunayan ko sa'yo. Promise, hindi kita bibiguin." "Nako, ang bilis mo ah. Ganyan ba manligaw ang mga mayayaman?" "Nako, ano ka ba? Hindi naman kita minamadali eh. Kaya nga ako nagpapaalam, di ba? Kasi nire-respeto naman kita. Kung ayaw mo, hindi ko naman ipipilit ang gusto ko eh." "Nako, dami mo namang sinasabi. Oo na, papayagan na kitang mandigaw. Salamat ulit sa bouquet ha. First time ko nakatanggap ng ganito." Naging magaan na rin kaagad ang pagkikitungo ni Josefina kay Gino at nawala na rin ang kanyang pag-aalinlangan sa lalaking gustong-gusto niya. Hindi akalain ni Josefina na magugustuhan rin siya ng kanyang ideal man. Hindi natapos doon ang sorpresa ni Gino para kay Josefina. Bago pa man matapos ang araw, dinala ni Gino si Josefina sa paborito niyang lugar. Iginiya niya si Josefina pababa ng kanyang sasakyan at inalalayan ang bawat hakbang papunta sa lugar na paboritong tambayan ni Gino. "Nako, ang tarik naman ng daan dito. Saan mo ba kasi ako dadalhin, Gino? Parang natatakot na ako sa'yo ah." "Nako, hindi naman kita aanuhin ano. Magtiwala ka lang sa akin. Aalagaan naman kita dito eh." "Dami mong alam, Gino." Masayang nagkukulitan ang dalawa habang binabaktas nila ang matarik na daan papunta sa sorpresang lugar ni Gino. At nang marating na nga nila ang lugar ay talagang napawaw at feeling loved si Josefina. "Wow, ang ganda naman dito, Gino. Sobrang nakakawala ng problema. Ang lawak ng ilog tsaka ang ganda ng site na to."
Oo eh. Actually, ako nagpagawa nitong gazebo na to. Nabili ko kasi tong lupang to. Pinagawan ko ng maliit na gazebo kasi dito ako nagre-relax kapag pressured ako sa negosyo at sa ibang bagay. Wow, salamat ah. Salamat kasi dinala mo ako dito, Gino. Sobrang kailangan ko yun talaga ng ganitong lugar. Yung tipong aagusin na lang lahat ng pasanin ko sa buhay. Ganon. Natuwa si Gino habang nakatitig kay Josefina. Iyon ang goal niya noong araw na yon, ang makapagbigay siya sa babaeng inaasam niya. Na-set up ng barbecue dinner si Gino noon sa lugar na yon na sobrang ikinatuwa naman ni Josefina. Sobrang kinilig si Josefina sa effort at sa mga ginawa ni Gino. Pinasaya siya ng sobra ni Gino. Doon nila ibinahagi ang mga kwento ng kanilang buhay. Nang ikwento na ni Josefina ang hirap ng kanyang sitwasyon kasama ang Tita Berta, hindi mapigilan ni Gino ang paghanga sa katatagan ng dalaga. Alam mo, Josefina, alam ko magtatagumpay ka kasi hindi hamak ang pinagdaanan mo. Sa murang edad mo pa lang halos bitbit mo na ang mundo sa iyong balikat. Pero hindi ka sumuko. Hindi ko ma-imagine yung hirap na pinagdaanan mo. Tumayo si Gino at niyakap si Josefina. Hindi awa ang nararamdaman ni Gino noong panahong yon, kundi sobrang paghanga sa katangian ni Josefina. Malakas at maprinsipiong babae si Josefina sa kabila ng mga kakulangan niya sa buhay. Nananatili siyang matatag at hindi malang natinag sa kanyang mga pangarap. Salamat Gino ah. Salamat kasi nakita mo ang worth ko bilang babae. Alam kong matagal pa at mahirap pa ang mga susunod na mga mapagdadaanan ko. Pero kakayanin ko to. Andito ako para sa'yo, mahal ko. Mahal ko agad? Feelingero ka talaga ah. Oo naman, manifesting daw tawag dyan. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan habang unti-unting nabubuo ang mas malalim na koneksyon sa pagitan nila. Hindi pa man sila pero naging sobrang komportable na si Gino at Josefina sa bawat isa. Naging sandigan ni Josefina si Gino kahit pa sa estado ng buhay ni Gino na hindi siya ginawang gatasan ni Josefina. Kahit pa gustuhin ni Gino na tulungan si Josefina, mas pinili ni Josefina na hindi sumandal kay Gino dahil ayaw niya ring maisip ni Gino na pineperahan lang siya ni Josefina. Ang pangungulit ni Gino. Naiinis si Gino sa tita ni Josefina na hindi man lang siya pinagpapahinga kahit kaunti o bigyan man lamang ng karapatan si Josefina na mag-aral at gawin ang kanyang gustong gawin. Minsay ini-encourage na ni Gino si Josefina na sumagot at labanan na ang kanyang tita Berta. Ngunit hindi ito ginawa ni Josefina dahil may nakalaang plano na siya para sa kanyang tita at mga pinsan. Josefina, labas tayo ulit. Gusto ko mag-out of town tayo para makapagpahinga ka man lang na mabilis. Malayo ka muna sa mga responsibilidad mo sa iyong tita Berta at sa kanyang mga anak. Gusto kitang makitang mag-enjoy man lang, kahit minsan lamang. Alam mo, ginugusto ko naman kaya lang mahihirapan talaga ako. Alam mo naman tong tita ko, hindi lang ako makita ng ilang minuto dito sa bahay umuusok na ang ulo niya sa galit sa akin. Paano naman ako? Anong paano naman ikaw? Bakit? Ano ba kita? Ouch! Oo nga pala. Wala namang tayo. Assuming lang ako. Sagot ni Gino na animoy nagtatampo at nagpapaawa ng mukha sa harap ni Josefina. Ang mukha niya ay nag-aamok na sana sagutin niya si Josefina. Ramdam ni Josefina ang pananabik ni Gino. Kahit siya ay ganun din ang nararamdaman. Gusto niya nga rin sagutin si Gino kaya lang hindi niya rin magawa dahil responsibilidad niya kina Tita Berta niya at sa mga pinsan niyang patuloy niyang pinagsisilbihan. Ilang beses na rin tinangka ni Josefina na sagutin ang binata dahil sa paglipas ng mga araw ay unti-unti na rin naman niyang napatunayan ang sinseridad ni Gino sa panunuyo sa kanya. Dahil hindi na nga ma-date ni Gino si Josefina, sa santong dasalan inaya na lamang ni Gino si Josefina na kumain sa labas. Pero lingid sa kaalaman ni Josefina ay may ibang plano na pala si Gino. Gino, saan ba kasi tayo pupunta? Kanina pa tayo andito sa sasakyan na. Mag-iisang oras na tayong bumabiyahe. Relax lang kasi, promise, mag-i-enjoy tayong dalawa. Gusto ko lang naman na mag-relax ka Naho, ikaw talaga Gino. Alam mo naman kung anong responsibilidad ko sa bahay, 'di ba? Naku, papatayin ako ng Tita Berta ko.
Pwede bang bukas na lang natin problemahin yan? Sulitin na lang natin tong oras natin, please. Naiinis man pero wala na magawa pa si Josefina dahil hindi naman siya makaalis sa kanyang kinauupuan. Hinawakan na lamang ni Gino ang kamay ni Josefina at pilit itong kinukumbinse na deserve niya din ang break na ito. Magkahalong pagod at panghihinayang ang nararamdaman ni Josefina habang nasa harap siya ng bintana ng maliit na kwarto sa tabing dagat. Ipinilit ni Gino na dalhin siya rito matapos ang ilang araw na pag-aaway nila tungkol sa pagpapasakop niya sa kanyang tita Berta. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang pang-agawin siya ni Gino mula sa matagal niya ng kinalakihang responsibilidad. Ngunit sa kabila ng inis, ramdam niyang totoo ang malasakit ni Gino. Napagtanto rin ni Josefina na siguro ito na nga ang panahon para ilaban niya naman kung ano ang nakakapagpapasaya para sa kanya. Mula sa maliit na siwang ng bintana, tanaw ni Gino ang malalakas sa patak ng ulan na parang sinasabayan ng pagbaha ng damdamin niya para kay Josefina. Wala nang ibang tunog kundi ang galit na hampas ng ulan sa bubong ng lumang kubo na pansamantala na lang tinutuluyan. Nakatayo siya roon, tahimik ngunit puno ng iniisip. Bakit ba ang hirap pa rin kumbinsihin ni Josefina na lagaan naman ang sarili niya? Na kaya niya namang kumawala sa kanyang tita Berta. Andiyan naman siya para saluhin siya kung sakaling mangangailangan siya ng tulong sa kahit na anong bagay. Biglang narinig ni Gino ang pagbukas ni Josefina ng pinto ng banyo. Napalingon siya sandali pero agad din niyang ibinalik ang tingin sa bintana. Dama niya ang bigat ng bawat hakbang ni Josefina papalapit sa kanya. Suot nito ang isang simpleng puting damit na kinuha mula sa backpack ni Gino. Maluwang, ngunit sapat para matakpan ang basang katawan nito. Tumigil si Josefina sa likuran ni Gino. Tahimik na pinagbasdan ang balikat nitong nakayuko. Josefina, mahinang tawag ni Gino. Hindi lumilingon, ngunit dinadamang mainit na palad ni Josefina sa kanyang likod. Pasensya ka na kung dinala kita rito nang hindi mo gusto. Pero gusto ko lang naman makita akong tumigil kahit sandali. Gusto ko lang makapagpahinga ka ng maayos at maging masaya naman kahit sandali lang. Wala namang sagot si Josefina. Sa halip ay marahang lumapit ito at dahan-dahang niyakap si Gino mula sa likuran. Nagulat naman si Gino sa init ng bisig nito na biglang lumukob sa kanyang katawan. Ngunit hindi siya gumalaw. Naramdaman niya ang panginginig ni Josefina. Hindi dahil sa lamig kundi dahil sa pagod at emosyon na matagal na ang kinikimkim. Salamat, Gino. Mahinang bulong ni Josefina. Salamat kasi kahit pa ulit-ulit kitang tinatanggihan, hindi ka sumuko sa akin. Kahit pa nga hindi tayo, ginagawa mo pa rin itong mga bagay na alam mo nakakapagpasaya sa akin. Mahal kita, Josefina. Mahal na mahal. Gusto ko lang na ipaglaban mo rin ang sarili mong kaligayahan. Karapatan mo ang maging masaya at maging malaya kasi hindi ka alipin, mahal ko. Hindi mo deserve ang lahat ng pinagdadaanan mo. Alam mo, kung pwede nga lang kitang itanan pero kasi wala pa akong karapatan. Tsaka alam kong mahal mo pa rin ang tiyahin mo sa kabila ng kanyang kabulustugang ginagawa. Humigpit pa ang yakap ni Josefina at napapikit si Gino habang tinatanggap ang init na yon na para bang sa unang pagkakataon niyang maramdaman ang buong pagkatao ni Josefina na nagbubukas para sa kanya. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makagalaw. Alam niyang ito na ang pagkakataong pinakahihintay niya. Dahan-dahang humarap si Gino kay Josefina. Hawak ang magkabilang kamay nito na ngayon nakapulupot pa rin sa kanyang bewang. Tinitigan niya ito ng buong paggalang at pagmamahal. Josefina, hindi kita dadalhin dito para lang pagsamantalahan ka. Gusto kong malaman mo na mahal kita at gagawin ko ang lahat para mamanatili ang respeto ko sa'yo. Naiyak naman si Josefina sa sinseridad na nakikita niya sa mga mata ni Gino. Alam niya sa sarili niya na si Gino na nga talaga ang lalaking iibigin niya. Siya nga ang ibinigay ng Panginoon sa kanya. Gino, gusto ko lang malaman mong natutunan ko na rin kung paanong unahin ang sarili ko. Salamat sa'yo. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Alam mong wala naman akong hinihingi na kahit anumang kapalit, Josefina. Mahal kita kung sino at ano ka. Mahalin mo man ako o hindi, walang problema sa akin.
Sapat na sa akin na makita kang nakangiti palagi at kahit papaano ay nakakapag-relax. Mahal na mahal kita, Josefina. Hindi na napigilan ni Gino ang sarili. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya kay Josefina, ngunit sapat na ang distansya para bigyan ito ng pagkakataong umatras kung nais nito. Ngunit sa halip, si Josefina pa ang humakbang palapit. Nang magtagpo ang kanilang mga labi, parang tumigil ang mundo sa kanila. Ang halik ay puno ng damdamin. Hindi nagmamadali, hindi mapang-angkin, kundi puno ng respeto at pagmamahal. Para bang sa sandaling yon, nawala ang lahat ng hadlang sa pagitan nila. Pagkatapos ng halik, huminga ng malalim si Gino at tinitigan si Josefina. Gino? Gino, I love you. Sinasagot na kita, Gino. Salamat kasi tinuruan mo ako magmahal ng totoo. Natuwa si Gino at halos sumalo na ito sa saya at humiyaw sa galak. Hindi masukat ni Gino ang sayang nadarama. Salamat, mahal ko. Mamahalin kita ng may buong respeto sa iyong pagkatao. Hayaan mo rin akong pasayahin kang palagi, mahal ko. Ito na ang simula natin, Josefina. Handa akong harapin ang lahat. Basta't kasama kita. Tsaka huwag ka nang mahiya sa akin, ha? Sakaling kailangan mo ang tulong ko, tawagan mo ako, ha? Promise mo yan sa akin. Opo. Sige na, oo na. Ngumiti si Josefina. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may taong handang maging kanlungan niya. Hindi lamang sa ulan, kundi sa lahat ng bagyo ng buhay. Hindi na muna inuwi ni Gino si Josefina at sa unang pagkakataon na hindi na muna inisip ni Josefina ang mga bagay na kahaharapin niya sa oras na umuwi siya sa kanilang bahay. In-enjoy nila ang gabi at napuno iyon ng yakapan at halikan. Naging sobrang sweet nila na halos hindi na nga sila maghiwalay sa sakit sa ang sulok ng kubo na kanilang pinagstayhan. Habang nagpapalipas ng gabi, kinandong ni Gino si Josefina sa kanyang paa at niyakap ng mahigpit ang nobya na parang wala nang bukas na nag-aantay para sa kanila hanggang sa hindi na nga nila mapigilan ang kanilang mga damdamin habang sila ay muling naghalikan. Inihiga ni Gino si Josefina sa kama at habang naghahalikan ay muling dinistansya ni Gino ang katawan kay Josefina. Nang sa ganon ay makaatras o makaalis siya sakaling ayaw niya na ang ginagawa ni Gino. Ngunit nang magtinginan sila ni Josefina ay si Josefina na mismo ang naglapit ng kanilang mga katawan at wari binigyan niya na lamang ng freedom si Gino na sakupin ang kanyang pagkababae. Wala nang kung anong pagdududa na naisip si Josefina. Basta ay nagpalunod na lamang sila sa sensasyon na kanilang nararamdaman habang marahang pinagsasaluhan ang init ng kanilang pag-iibigan. Ang misteryosong matanda. Masaya pa si Josefina at Gino habang naglalakad papunta sa bahay ni Josefina. Ngayon lang muli naramdaman ni Josefina ang gaan ng loob na para bang kaya niya nang harapin ang kahit anong pagsubok. Ngunit ang masayang ngiti niya ay napalitan ng kaba nang makita niya si Tita Berta na nakatayo sa harapan ng kanilang bahay. Nakakunot ang noo at namumula sa galit. Paglapit nila, agad itong sumigaw. Josefina, anong ibig sabihin nito? Ha? Kumekerengking ka na, no? Bata-bata mo pa, kumekerengking ka na. Nagulat si Gino sa biglang pagsigaw ni Berta. Ngunit nananatiling tahimik si Josefina at pilit na pinapakalma ang sarili. Magdahan-dahan naman po kayo sa salita niyo, Ma'am Berta. May gana ka pang umalis-alis kung kailan marami kang dapat gawin dito sa bahay? Talagang inuna mo pa yung pagkerengking mo kaysa sa trabaho mo dito sa bahay, ah. Dagdag pa ni Berta. At ano tong nalaman ko? Nag-aaral ka pala ng patago? At nagpasok ka pa ng isang amoy lupang matanda dito sa bahay ko? Tita, wala po akong ginagawang masama. Mahinang sagot ni Josefina. Pilit na hinahabaan ng pasensya pero sa mga oras na yon ay handa nang sumabog ang kanyang puso sa sobrang pagtitimpe. Walang masama? Walang masama? Napuno ng mura at insulto ang mga sumunod na salita ni Berta. Walang hiya ka, Josefina. Ang kapal ng mukha mong gamitin ang bahay ko para sa mga kalokohan mo. Anong gusto mong palabasin, ha? Na kaya mo ako lokohin? Tumayo si Gino sa tabi ni Josefina. Halatang galit na rin. Tama na po, tita. Wala pong ginagawang masama si Josefina. Siya na ngang pumapasan sa lahat ng trabaho dito sa bahay.
Pero kayo pa ang galit? Ni hindi nyo nga siya sinisweldohan eh. Tapos ganyan pa ang pagtrato niyo sa kanya? Biglang tumingin si Berta kay Gino at sinamaan ito ng tingin. At sino ka para makialam? Huwag mong turuan ang pamangkin ko kung paano magrebelde. Lumayas ka rito, bago pa ako mawala ng pasensya sa'yo. Tita, tama na po yan. Huwag niyo na pong isali si Gino dito sa gulo natin sa bahay. Pakiusap ni Josefina. Mahinang kinausap ni Josefina si Gino na umuwi na nang sa ganon na hindi na siya masali pa sa galit ng kanyang tita Berta. Mahal, umuwi ka na. Kaya ko na to dito. Pero mahal, hindi pwede itong ginagawa niya sa'yo. Inaabuso ko niya ng malala. Tama ang ginagawa mo, Josefina. Pauwiin mo na yung lalaking niloko mo. Bibigyan ka lang niya ng lakas ng loob para bastusin ako, umalis ka rin. Ayoko makita ang mukha mo dito sa bahay ko. Sabay turo ni Berta kay Gino. Huminga ng malalim si Gino. Ngunit bago pa siya makapagsalita, inawakan siya ni Josefina sa braso. Gino, hayaan mo na. Kaya ko na to, umuwi ka na mahal. Promise, okay lang ako dito. Walang mangyayaring masama sa akin. Sigurado ka? Tanong ni Gino na halatang nag-aalala. Ngumiti naman si Josefina kahit nanginginig ang labi. Oo, salamat. Pero kaya ko na mahal. Napilitan si Gino na umalis. Ngunit hindi mawala ang lungkot sa kanyang mukha. Umalis na nga lamang si Gino dahil na rin sa utos ni Josefina sa kanya. Kahit pa kasi anong gawin niyang pagtatanggol sa nobya, mas gusto pa rin ni Josefina na i-handle mag-isa ang sigalot nila ng kanyang tita Berta. Nang makaalis si Gino, maling binalingan ni Berta si Josefina. Ikaw, pasok sa loob. At ikaw, Tatay Edgar, lumayas ka na rin dito. Sigaw nito sabay tingin sa matandang tahimik na nakaupo sa sulok. Tama na, tita! Biglang sigaw ni Josefina. Nagulat maging si Berta. Hindi niyo na pwedeng bastusin si Tatay Edgar. Bahay ko po itong tinitirhan ninyo, tita. At ako lang may karapatan kung sinong patitirahin ko dito at kung sinong papaalisin ko. Matagal na ako nagtitimpi sa lahat ng pang-aabuso mo sa akin. Pasalamat ka wala si Tito Marco dito. Dahil kung andito siya, alam nating dalawa kung saan ka pupulutin. Ayaw namang tumahimik ni Josefina at dahil nasa tamang edad na siya at kaya niya ang kanyang sarili ay naglakas loob na nga siyang lumaban sa mapang-abuso niyang tita Berta. Loko ka na talaga, Josefina. Napuno ng galit si Berta. Hinablot ang buhok ni Josefina at hinila ito papasok sa bahay habang walang tigil sa pagmumura. Hindi kita pinalaki para maging ganyan. Natuto ka ng sumagot-sagot sa akin? Tingnan natin kung saan aabot yung tapang mo ngayong babae ka. Nasaksihan lahat ni Tatay Edgar ang eksena. Tama na yan, Berta. Sigaw ni Tatay Edgar. Ngunit nagpatuloy ang pananakit ni Berta kay Josefina hanggang sa dumugo ang labi nito mula sa isang malakas na sampal. Kinaumagahan tahimik na umiiyak si Josefina sa tabi ni Tatay Edgar. Matagal niya nang tinitiis ang ganitong buhay. Ngunit ang sakit ng bawat salita at sampal ni Berta ay tila tumatagos pa rin sa kanyang puso. Josefina, mahinang tawag ni Tatay Edgar. Gaano katagal ka nang pinapahirapan ng tita mo? Hindi makasagot si Josefina, ngunit kitang-kita sa mga mata niya ang bigat ng pinagdaanan. Huminga ng malalim si Tatay Edgar at hinawakan ang kamay ni Josefina. Anak, may dapat akong sabihin sa'yo. Sandali namang natahimik si Tatay Edgar. Tila humuhugot ng malalim na lakas para isiwalat ng katotohanang tinago niya kay Josefina. Ako ang totoo mong ama. Matagal na kitang tinutulungan mula sa malayo. Ngunit ngayon lang ako nagkaroon ng lakas sa loob na magpakilala. Naiyak naman si Josefina habang nakatingin kay Tatay Edgar. Totoo po ba, Tay? Tumango si Tatay Edgar. Nilapitan si Josefina at niyakap ng bahagya ang anak niya. Patawarin mo ako kung wala ako sa tabi mo noon. Pero mula ngayon, hindi na kita iiwan. Ipaglalaban kita. Napayakap si Josefina sa kanya. Damang-dama ang init ng pagmamahal na matagal niya nang inaasam.
Matagal nang hinihintay ni Josefina para sa panahong magkita na sila ng kanyang daddy at hindi siya makapaniwala na all this time kasama niya na pala ang kanyang daddy Edgar. Ngunit ang tahimik na tagpo ay biglang naputol nang muling tawagin ni Berta si Josefina mula sa labas. Josefina, bumangon ka na riyan at maglinis, huwag kang tamad. Hindi na nakapagpigil si Tatay Edgar. Tumayo siya at lumabas. Berta, tama na. Hindi mo dapat inaabuso ang anak ko. Nagulat si Berta. Anak mo? Nahihibang ka ba? Kilala ko ang tatay ni Josefina at malabong ikaw yon. Mayaman ang tatay ni Josefina at iniwan niya silang mag-ina noon pa. Kaya wag mo nga akong lokohin. Oo, ako ang tatay ni Josefina. At mula ngayon, hindi mo na siya pwedeng saktan. Ako ang magpapatigil sa lahat ng kalokohan mo. Tingnan mo. Makikita mo kung anong hinahanap mo. Namutla si Berta at halatang natakot. Sa wakas, alam niyang tapos na ang kanyang paghari-harian. Tumayo si Tatay Edgar mula sa kwarto. Ang tinting niya ay bigla-biglang nag-iba. Matatag, puno ng otoridad. Humarap siya kay Berta na nooy nakangising mapanghamak. Ngunit hindi nagtagal ay unti-unting napalitan ng kaba ang ekspresyon nito. Ako nagpunda ng pagmamay-ari na to. At tanging ang anak ko lang na si Josefina ang may karapatan dito sa bahay na to. Umalis ka na dito, Berta, kung ayaw mong tumira sa kulungan. Ako ang tatapos ng kabulustugang ginawa mo sa anak ko sa mahabang panahon. Natahimik si Berta. Nanginig nang makita niya si Edgar nga talaga ang matandang nagbihis pulube. Nanlaki ang mga mata ni Berta. Hindi niya magawang sumagot. Ang pangalan ni Edgar Chu ay kilala sa industriya ng negosyo at real estate. Isa sa pinakamayayamang tao sa bansa. Napaatras siya ng bahagya. Ngunit hindi siya makapagsalita. Tila nag-iipon ng lakas para magtanggi. Anong kalokohan to? Pilit niyang tanong. Pero halatang nanginginig na ang kanyang boses. Hindi to kalokohan, sagot pa ni Edgar. Unti-unting nilalapitan si Berta. Pinagtitiisan ko lang ang pananakit mo kay Josefina. Dahil gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya mong gawin sa anak ko. Pero ngayong umabot ka na sa sukdulan, hindi na ako mananahimik. Tatay ni Josefina? Nauutal na ulit ni Berta. Edgar? Chu? Oo, ako nga. At lahat ng ginawa mo sa anak ko ay babalikan ka. Alam ko kung paano mo siya pinahirapan. Kung paano mo siya ginawang alipin habang inaangkin ang bahay na para dapat ay sa kanya. At wala kang karapatan. Hindi na nakayanan ni Berta ang tensyon. Napalunok siya at unti-unti napaupo sa isang silya. Nanginig ang buong katawan. Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko alam na anak mo siya. Kung hindi mo alam, dapat ay hindi mo siya sinaktan kahit kailan. Madiin na sagot ni Edgar. At ang bahay na inaangkin mo, maghanda ka ng iwanan yan dahil ibabalik ko yan sa anak ko kung saan yan nararapat. Tatay Edgar, patawarin niyo ako. Hindi ko po alam. Hindi ko alam. Halos magmakaawa na si Berta habang nanginginig ang boses. Ang kapatawaran na hindi ko kayang ibigay sa iyo ngayon, Berta. Pero sisiguraduhin kong tapos na ang lahat ng pang-aabuso mo kay Josefina. Simula ngayon, wala ka ng karapatan sa bahay na to. Umayos ka kung ayaw mo makasuhan sa lahat ng pananakit at pang-aabuso mo. Halos hindi makapagsalita si Berta. Nanginginig ang mga kamay niya habang pilit niyang kinukumbinsi si Edgar. Wala akong ibang mapupuntahan. Patawarin niyo ako. Hindi ko isinasara ang pinto sa pagbabago mo, sagot ni Edgar. Pero si Josefina ang nagdesisyon na tapusin ang kahibangan mo. Kaya mula ngayon, siya na magdedesisyon kung anong gagawin sa buhay mo. Lumapit pa si Edgar kay Josefina na tahimik namang nakikinig sa gilid. Nangingilid ang luha. Hinawakan niya ang kamay nito at saka tumingin kay Berta. Ang anak ko ang tunay na may-ari ng bahay na to. Kung gusto mo pang magkaroon ng dignidad, Berta, umalis ka ng maayos. Tapusin mo na ang mga kasinungalingan at abuso mo. Sa puntong yon napayo ko si Berta.
Nanginginig sa takot at wala nang magawang sagot. Alam niyang wala na siyang laban. Ang dating matanda na nilalait niya ay hindi lamang mayaman kundi ang ama pa ng babaeng matagal niya nang inaalipasta. At ngayon, wala na siyang kahit isang sandata laban kay Josefina. Tahimik na lumayo si Berta. Halos gumapang na sa labas ng bahay. Napuno ang silid ng katahimikan nang sa wakas ay tuluyang lumabas ang halimaw na bumalot sa buhay ni Josefina. Ngumiti si Edgar kay Josefina. Hinaplos ang kanyang pisngi. Anak, tapos na ang lahat. Simula ngayon, ako nang bahala sa'yo. Hindi ka na muling masasaktan. Niyakap siya ni Josefina at walang tigil ang luha ng pasasalamat. Alam niyang hindi siya nag-iisa. At ngayon, ang inaasam niyang katarungan ay sa wakas nakuha niya na. Ang totoong yaman ni Josefina. Tahimik ng muli ang bahay ni Josefina. Sa wakas, bumalik na sa normal ang lahat matapos ang mahabang panahong puno ng puot ang bawat sulok ng bahay. Umalis na si Tita Berta dala ang lahat ng kanyang galit at hinanakit. Umalis rin pati ang kanyang mga pinsan. Tila nanumbalik ang batang si Josefina sa kanyang puso't isipan. Maaga kasing ninakaw sa kanyang kabataan. Sa kabilang banda, naging sobrang saya si Josefina na muli nakabalik si Tito Marco sa kanilang bahay. Ang halakhak ni Tito Marco ay muling nagbigay ng sigla sa mga dingding ng kanilang tahanan at sa kabila ng mga nangyari. Noong nag-take kasi ng custody si Tita Berta niya, pinaalis ng Tita Berta niya si Tito Marco dahil alam niyang si Marco ang magiging hadlang sa lahat ng plano niyang paglikom nang inakala niyang mamanahin ni Josefina. Pero sabi nga nila, walang masamang magtatagumpay. Lahat ng masama ay talagang puputulin ng Panginoon kaya gano'n na nga rin siguro ang nangyari kay Tita Berta niya. Sinulit ni Josefina ang bawat saglit na kasama ang kanyang Daddy Edgar. Napansin niya ang panunumbalik ng sigla nito. Parang unti-unti nang naghilom ang mga sugat ng nakaraan. Josefina, anak, sabi ni Edgar habang nilalagyan ng mga dekorasyon ang Christmas tree sa sala. Gusto kong maging masaya ka ngayong Pasko, kaya inimbitahan ko si Gino na dito magdiwang kasama natin. Nanlaki ang mga mata ni Josefina. Talaga, Daddy? Sigurado ka? Ngumiti naman si Edgar at tumango. Kita naman ni Edgar na totohanan na nga ang kanilang pagmamahalan ni Gino, kaya gusto niya ring personal na makilala ang kanyang mamanugangin. Oo naman anak, wala nang mas mahalaga sa akin kundi ang kaligayahan mo. Kinabukasan, dumating si Gino, bitbit ang ilang regalo. Pagpasok pa lang niya sa bahay ay ramdam na ni Josefina ang kilig. Parang nagliwanag ang paligid at sa kabila ng pagiging abala sa mga dekorasyon, nakuha pa rin ni Josefina ang pansin ni Gino. Josefina, bati ni Gino sabay abot ng isang maliit na kahon na may pulang laso. Merry Christmas! Namula si Josefina habang binubuksan ang kahon. Isa itong pares ng eleganteng hikaw na perlas. Napakaganda nito, Gino. Salamat. Mas maganda pa rin ang nagsusuot niyan, sagot ni Gino na ikinapula palalo na pisngi ni Josefina. Sa hapagkainan, nagtipon-tipon ng pamilya. Tila walang mapait na nakaraan ng mga ngiting nag-uumapaw sa bawat isa. Si Tito Marco ay tila hindi maubusan ng kwento, habang si Daddy Edgar naman ay masaya rin nakikibahagi. Lahat ng mga dekorasyon sa bahay ay sumisigaw ng Pasko, mga parol, Christmas lights at isang malaking belen sa sulok ng sala. Habang kumakain, biglang nagkatinginan sina Gino at Josefina. Sa kabila ng ingay ng tawanan sa paligid, tila sila lamang dalawa ang nasa mundo. Mabilis ang kabog ng dibdib ni Josefina, lalo na nang maramdaman niya ang kamay ni Gino na dahan-dahang dumampi sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Matapos ang salo-salo, nagpaalam si Josefina na maglakad-lakad sa hardin. Ngunit alam niyang susunod si Gino. Hindi nga siya nagkamali. Naramdaman niyang lumapit ito sa kanya. Ang ganda ng buwan ngayong gabi, sabi ni Gino habang nakatingala sa langit at unti-unting niyakap ang nobya. Oo nga, sagot naman ni Josefina. Ngunit ang totoo, mas nakatuon ang pansin niya sa lalaking nasa tabi niya. Biglang hinawakan ni Gino ang kamay ni Josefina. Josefina, ang dami na nating pinagdaanan.
Pero sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang laging nasa isip ko. Sa bawat hirap at saya, gusto kong ikaw ang kasama ko. Tumitig si Josefina sa kanya. Tila hindi makapaniwala sa naririnig. Gino. Josefina. Patuloy ni Gino habang inilalabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Nang makita ni Josefina ang kahon ay muli niyang naalala ang kanyang kapenpal noong malapit sa ilog kaya agad niyang tinanong si Gino. Gino, mahal, saan galing tong box na to? Ito ba? Galing to sa dating kapenpal ko dun sa may bench malapit sa ilog. Actually, malapit lang yung ilog dito. Ha? Ikaw si Manoy? Oo, ako si Manoy. Nako, tayo nga talagang itinadhana, mahal ko. Mga bata pa lang tayo, pinagtagpo na pala tayo ng tadhana. Sila na mismo gumawa ng paraan para maituloy natin ang ating pag-iibigan. Agad na pinutol ni Gino ang kanilang excitement at kwentuhan dahil may gusto na siyang sabihin kay Josefina. Gusto kitang tanungin ng isang napakahalagang bagay. Lumuhod si Gino sa harap niya, dahilan upang mapasinghap si Josefina. Will you marry me? Hindi na napigilan ni Josefina ang pag-agos ng kanyang luha. Tumango siya ng walang pag-aalinlangan. Agad na nagpalakpakan ng kanyang Tito Marco at Daddy Edgar na tahimik lang palang nakatingin sa kanilang dalawa. Agad na tiningnan ni Josefina ang daddy at tila humihingi ng approval. Nang tumango ang kanyang daddy ay agad na sinagot ni Josefina ang tanong ni Gino sa kanya. Oo, Gino. Oo. Agad silang nagyakapan at tila nawala na ang lahat ng problema sa kanilang paligid. Ang gabing iyon ay naging simula ng bagong yugto ng kanilang pagmamahalan. Ang kwento ni Josefina ay puno ng aral na maaaring magsisilbing inspirasyon sa marami. Pagpapatawad. Sa kabila ng mga pagkakamali at hidwaan, natutunan ni na Josefina at ng kanyang pamilya ang halaga ng pagpapatawad. Ito ang nagbigay daan sa muling pagkabuo ng kanilang tahanan. Pagmamahal sa pamilya. Hindi laging perpekto ang bawat pamilya, ngunit ang pagtanggap at pagmamahalan ang nagbibigay ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok. Katapatan sa sarili. Sa kabila ng mga hadlang, nananatiling totoo si Josefina sa kanyang nararamdaman. Ang pagmamahal niya kay Gino ay naging matatag dahil sa kanyang paniniwala sa tamang panahon at pagkakataon. Pag-asa sa gitna ng pagsubok. Kahit gaanong kahirap ang sitwasyon, hindi sumuko si Josefina. Ang kanyang determinasyon at pananampalataya ang naging susi upang makamit ang masayang pagtatapos. Sa huli, ang kanilang tahanan ay naging masaya, puno ng pagmamahalan at handa sa panibagong hamon ng buhay, kasamang pagbuo ng mas masayang kinabukasan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!